Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Whip! 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 Ang mahabang latigo ay inatake ang gurami Dragonfish King muli. Ang dugo ay patuloy na umagos mula sa kanyang sugat habang ang dagat ay namula. Ang gurami Dragonfish King ay nagpunta sa manik na estado sa ilalim ng matinding sakit. Subalit, tiniis nito ang sakit ng latigo ni Alan at sumugod papunta sa lalaki na may madugong bibig na nakabuka. Sush! Sa sumunod na segundo, isang parang multong makamandag na stinger mula sa bibig gurami Dragonfish King papunta kay Alan. Hindi inasahan ni Alan na ang gurami Dragonfish King ay magiging sobrang bayolente. Ito ay nanalatigo na ng matindi pero gusto pa din nitong patayin si Alan. Nang makita niya ang makamandag na stinger na lumipad papunta sa kanya, napagtanto ni Alan na siya ay nasa panganib. Gusto niyang iwasan ang atake, ngunit huli na siya. Stab! Ang makamandag na stinger ay tumusok sa katawan ni Alan at tumama sa kanyang meridian points. Ang kamandag ay kumalat sa kanyang buong katawan. Arf! Si Alan ay humiyaw sa sakit. Nanginginig siya habang may malakas na pakiramdam ng pamamanhid na umatake sa kanyang katawan. Subalit, nilatigo niya pa din ang gurami Dragonfish King ulit. Ang makamandag na stinger ay ang esensya ng cultivation ng gurami Dragonfish King. Ang aura nito ay humina matapos ang ataking iyon. Higit pa dito, ito ay nakatanggap ng maraming latigo din mula kay Alan. Kaya, ayaw na nitong lumaban pa at biglang sumisid muli sa kailaliman ng dagat. Thud! Hindi na matagalan ni Alan ito. Napahiga siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay namaluktot na parang sanggol. Nagpatuloy siyang manginig. Master! Master, ayos ka lang ba? Si Tina at iba pang mga disipulo ng Ryukin Gold Altar ay nagsabi habang sila ay sumugod papiunta sa kanilang master. Kalahating paharap, tumigil sila sa pagpunta. Tumingin sila kay Alan na may takot at pag-aalala sa kanilang mga mata. Ang mukha ni Alan ay naging parang asul na multo dahil sa kamandag at ang kanyang labi ay nangitim. Ito ay nakakatakot na tanawin. Master! Kinabahan si Tina. Ang kanyang mata ay namula. Mayroong pag-aalala sa kanyang natatanging mukha. Gusto niyang lapitan si Alan, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin ito. Ang kamandag ay mukhang sobrang nakakatakot. Gasp! Sa sandaling yon, lahat ng mga disipulo ng Ryukin Gold Altar ay kinabahan. Sa parehong sandali, ang mga tao ng ibang mga altar ay nagulat din. Ang kamandag ng gurami Dragonfish King ay masyadong malakas. Mukhang kahit si Alan ay kaya nito. Si Alan ay Heaven Ascension level cultivator. Karamihan ng mga kamandag ay hindi siya kayang saktan. Pero, ang kanyang buhay ay nakasabit sa manipis na sinulid na parang maaari siyang mamatay kahit anong sandali. Ang lahat ay nakatingin na tataranta. Sila'y ay natatakot. Master Alan, isang anino ang mabilis na sumugod papunta sa kanya na may nag-aalalang tono. Ito ay si Russell. Tapos, nang hahawakan niya si Alan. Master Russell, huwag. Si Diana ay kaagad siyang pinigilan na may nakakunot na kilay sa kanyang natatanging mukha. Ang kanyang buong katawan ay makamandag ngayon. Kung hahawakan mo siya, malalason ka din. Ano? Si Russell ay nagulat. Kaagad siyang umatras ng ilang beses. Ula! Lahat ng iba pang mga disipulo ay umatras din sila, ay umatras na para bang nakakita sila ng makamandag na ahas o scorpion. Ang kamandag ay sobrang lakas na ang lahat ay natakot. Kaya't, mukhang naguguluhan si Russell. Humarap siya kay Diana at tinanong, Master Diana, ibig sabihin ba nito na hindi natin magagawang iligtas si Master Alan? Nakatingin siya kay Alan at sinabi, siguro kung sumugod tayo pabalik ng sect at hayaan si Saint Master na gamutin siya. Siya ay maalam at matalino, kaya maaari niyang maligtas si Master Alan. Ang Holy Saint Sect ay iba mula sa ibang mga sect. Tinatawag nila ang kanilang pinuno na Saint Master. Subalit, umiling si Diana. Hulit na siguro. Ang kamandag ng tubig ay kumalat na sa kanyang meridian. Kung hindi natin makuha ang antidote, magdudugo siya mula sa kanyang mukha, at mamamatay sa loob ng 2 oras. Sush! Ang mata ng lahat ay napunta kay Diana. Tutal alam niya ang mga katangian ng kamandag ng tubig,
Siguro maaaring may alam siyang paraan para iligtas si Alan. Tulad ng inaasahan, sinabi ni Diana, mayroon lang isang paraan para iligtas siya ngayon, ang paghuli sa Gourami Dragonfish King at kumuha ng sariwang dugo mula sa sungay nito at ipakain ito kay Master Alan. Subalit, ang halimaw ay bumalik na sa kailaliman ng dagat. Ito ay sobrang napakahirap na hulihin ito. Nang sinabi niya ito, tumingin si Diana kay Alan na may magulong ekspresyon. Ang kanyang mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Kahit na sila ay hindi kailanman nagkasundo, si Alan ay miyembro pa din ng Holy Saint Sect. Hindi niya siya matiis na panoorin na mamatay ng sobrang lagim. Ano? Meron lang silang 2 oras. Si Rosel at ang iba pa ay nandilim ang mga ekspresyon. Sila'y ay tuluyang naguluhan. Sila ay ilang daang kilometro ang layo mula sa lokasyon ng kanilang sect. Paano nila magagawang makabalik sa loob ng 2 oras? Para naman sa Gourami Dragonfish King, hindi nila alam kung saan ito nagpunta sa kailaliman ng dagat. Ang dagat ay malawak. Paano nila ito magagawang mahanap? Ang lahat ng tao ay natahimik. Magagawa mong marinig ang karayom kung ito ay malalaglag sa lapag. Huminga ng malalim si Rosel at nagdadalawang isip na humarap kay Diana. Master Diana, wala na ba talagang ibang magagawa? Sila ay mula sa parehong sect. Paano na lang nila magagawang panooring mamatay si Alan ng ganun na lang? Walang nang iba pang paraan. Umiling si Diana. Ang kanyang natatanging mukha ay mukhang walang magawa. Ang pinakamagandang paraan ngayon ay ang gamitin ang sagwan para ilagay siya sa maliit na bangka. Kapag nawalan na siya ng hininga, kailangan natin siyang sunugin kaagad. Kung hindi, kapag ang kamandag ay kumalat, kung gayon wala sa atin ang magagawang mabuhay. Nabasa ni Diana sa ancient manual ang tungkol sa kamandag ng tubig. Alam niya na ito ay nakakatakot. Gasp! Ang mga tao ay sumabog sa sigawan. Hindi lang nila kailangan ilagay si Alan sa maliit na bangka, ngunit kailangan din nila siyang sunugin. Ito ay sobrang sama. Diana, ikaw, tinuro ni Alan ang kanyang daliri kay Diana. Ang kanyang malamultong blue na mukha ay puno ng sama ng loob. Huwag mo itong gawing personalan. Maaaring merong paraan para makuha ang antidote mula sa kamandag sa loob niya. Ginawa lang nakakatakot ni Diana ito dahil sa tunggalian sa pagitan nila. Hindi niya ba ito ginawang personal? Sa parehong sandali, nagmadaling humakbang paharap si Tina. Galit siyang nakatingin kay Diana at sinabi, Diana Olsen. Tumigil ka na sa kasinungalingan mo. Sinusubukan mo lang kaming takutin sa pagsabi nito na kung hindi namin siya maliligtas sa loob ng 2 oras, mamamatay siya. Nakatitig si Tina kay Dari at nagpatuloy sa galit sa kanyang boses. Ayos lang kung papaboran mo ang iyong sarili disipulo, ngunit paano mo nagawang maging masama na gusto mong saktan ang aking master? Ikaw ay ang pinakakarumal-dumal na babae. Ang iba pang mga disipulo ng Gold Altar ay nakatitig din kay Diana at dumagdag pa. Oo, ang sama mo. Ginagawa mong personal ang iyong sama ng loob. Anong karapatan mo na maging altar master? Masama. Mula sa aking nakikita, sa tingin ko ayos lang ang aming master. Pinagmukha nila si Diana na isang masamang babae. Sa ilalim ng normal na pangyayari, ang mga disipulo ng Gold Altar ay hindi maglalakas loob na magsabi ng ganitong mga bagay tungkol kay Diana, dahil siya ay ang altar master ng Celestial Wood Altar. Siya ay nanlalamig at mayabang at may isa sa pinakamataas na otoridad sa Holy Saint Sect. Subalit, nang inalok niya na ilagay ang kanilang master sa maliit na bangka, at sunugin siya sa kanyang kamatayan, wala na silang pakialam sa kanilang katayuan. Ang mga disipulo ng Celestial Wood Altar ay hindi na din kayang tiisin ito. Sumali na din sila sa pakikipagtalo sa mga disipulo ng Ryukin Gold Altar. Baka totoo. Ang inyong master ay nalason. Ano ang kinalaman nito sa aming master? Ang mungkahi ng aming master ay para sa kabutihan ng nakararami. Pita! Hindi marunong magpasalamat ng mga jigo. Naglakad paharap si Rosel at kinumpas ang kanyang kamay. Malinaw nila narinig ang malutong niyang boses. Iniisip lang ni Master Diana ang kaligtasan ng lahat. Tapos, si Rosel ay tumingin kay Diana at huminga ng malalim. Ito ay sobrang malas para kay Master Alan. Alam ko na walang may gusto, ngunit ang kamandag ng tubig ay masyadong nakakatakot.
Kaya, sumunod tayo sa mungkahi ni Mater Diana. Sinenyasan niya ang mga disipulo na gumawa ng mga preparasyon na ilagay si Alan sa maliit na bangka. Huwag mong hawakan ang aming master. Ang aming master ay hindi pa patay. Hindi ako naniniwala na ang kamanda ay sobrang nakakatakot. Si Tina at ang iba pang mga disipulo ng Ryukin Gold Altar ay mabilis na pinigilan sila. Subalit, sinabi lang nila yon. Natatakot pa din sila. Hindi sila naglakas loob na lapitan si Alan. Master. Lumapit ng kaunti si Tina kay Alan, kahit na siya ay ilang metro pa din ang layo. Nagsimula siyang umiyak. Wala akong silbi. Hindi ko alam kung paano ka iligtas. Ang iba pang mga disipulo ng Ryukin Gold Altar ay namula din sila ay sobrang nalungkot. Ang mukha ni Alan ay puno din ng kalungkutan. Siya ay ang Altar Master ng Ryukin Gold Altar, isang Heaven Ascension Level Cultivator. Siya ba ay may kapalaran na mamatay sa malawak na karagatan? Siya ay talagang nagdadalawang isip. TSK, TSK. Biglaan, magboses na narinig, ang tao ay hindi papatay, pero kayo ay nagluluksa na. Kayong lahat ba ay sinusubukang patayin ng mabilis si Master Alan? Si Tina at ang iba pang mga disipulo ng Ryukin Gold Altar ay sumimangot. Sino ang nagsasalita ng kalokohan dito? Gusto niya bang mamatay? Galit na tumalikod si Tina. Sobrang galit niya na siya ay nanginginig. Ito ay si Daryl. Sush! Lahat ng tingin ay na kay Daryl na may pagkalito at hindi natutuwa. Itong lalaking ito na naman. Ikaw ulit. Mabangis na nakatitig si Tina kay Daryl. Nanalamig niyang sinabi, ang aking master ay pinalampas ka na. Pero nagsasabi ka na naman ng kalokohan ulit. Hindi kita patatawarin ngayon. Lumapit si Tina kay Daryl ng mabilis at sinampal siya sa kanyang mukha. Slap! Hindi ito iniwasan ni Daryl. Ang sampal ay narinig ng malakas at malinaw. Pita! Umatras si Daryl. Ang lahat ng nandoon ay inapi siya. Nakatanggap na naman siya ng isa pang sampal ulit. Meron akong paraan para iligtas ang iyong master, pero sinampal mo ako. Sabi ni Daryl bago siya tumalikod at umalis. Sush! Ang buong madlang tao ay nagkagulo. Ano? Anong sinabi ng batang iyon? Kaya niyang iligtas si Master Alan. Ikaw. Nanginginig si Tina habang nagdududang tinitingnan si Daryl. Tumigil ka! Anong sinabi mo? Meron kang paraan upang mailigtas ang aking master. Oo naman, pero kasasampal mo lang sakin. Kahit na may paraan ako upang iligtas siya, hindi ko yon gagawin, tumango si Daryl ng walang pag-aalangan. Tapos may tumawa ng malakas. Ang bawat isa ay nasa mainit na talakayan. Baliw na siguro ang lalaking ito. Kahit na ang Altar Masters ay walang nagawa sa lasong tubig, tapos may bagong tagasunod ang naglakas loob na kaya daw niyang tumulong. Napakatapang niya. Sumimangot din si Diana. Tiningnan niya si Daryl nang hindi nasisiyahan. Darren, bumalik ka roon. Tumigil ka sa kalokohan mo. Kahit na ang malamat na si Litigo ay ng 8 immortals, ay hindi nasolusyonan ang lasong tubig, paano pa kaya si Daryl? Junior Brother Darren. Hinawakan din ni Donna si Daryl. Nag-aalala siyang sinabi, bueno, tigilan mo na ang lokohan mo. Alam niya na ang kanyang bagong junior na kapatid ay hindi nasisiyahan sa kung paano siya tratuhin ni Alan, kaya't sinabi niya ang mga mapanirang salita. Gayunpaman, ang birong iyon ay masyadong hindi naangkop. Si Master Alan ay malapit ng mamatay, parang bastos ang magbiro tungkol dito. Diana Olsen. Master Diana, tinignan ni Tina si Diana at malamig na sinabi, ganito ba kayo magturo sa inyong mga tagasunod? Na maging sobrang mayabang. Siya ay kahihiyan sa Holy Saint Sect. Wala. Ang iba pang mga tagasunod ng Ryukin Gold Altar ay sumingit din sa galit. Senior sister, bakit mo pa siya iniintindi? Inainsulto niya ang aming master. Ang lakas ng loob niya. Patayin natin siya. Oo, kung hindi kikilos si Master Diana, tayo na lang. Hindi man lang nataranta si Daryl kahit na sinugod siya ng mga tagasunod ng Ryukin Gold Altar. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at sinabi ng aking master na ang tanging paraan upang makuha ang pangontra para sa lasong tubig ay ang huliin ang Gourami Dragonfish King at kunin ang dugo mula sa mga sungay nito.
Ngayon, bumalik na ito sa ilalim ng karagatan, kaya't walang sinumang ang makakahuli nito. Gayunpaman, maaaring meron akong paraan upang mahuli ang Gurami Dragonfish King. Gasp! Ang mga tagasunod ng Ryukin Gold Altar ay tumigil sa kanilang mga hakbang, nagulat sila. Nanginig din si Tina, siya ay napatulala. Darren. Kumunot ang noo ni Diana at tumingin kay Daryl. Meron kang paraan para mahuli ang Gurami Dragonfish King. Alam niya na ang kanyang tagasunod ay tanyag sa kadramahan, hindi siya titigil maliban kung napanganga niya ang lahat. Tumango si Daryl at sinabi, "Opo, Master. Pakiusap, magtiwala ka sa akin." Wala nang sinabi si Diana. Hindi niya alam kung bakit ngunit palagi niyang nararamdamang ang kanyang tagasunod ay naiiba sa iba. Kung ibang tagasunod ang magsasabi nito sa kanya, tiyak na hindi niya ito paniniwalaan. Gayunpaman, binigyan siya ng kanyang bagong tagasunod ng hindi maipaliwanag na pagtitiwala. Ano? Hindi siya nagkamali ng rinig, di ba? Sinabi ba ng lalaking iyon na mahuhuli niya ang Gurami Dragonfish King? Bumalik sa katinuan si Tina at binalingan si Daryl. Sinabi niya, seryoso ka ba? Siyempre. Ngumiti ng bahagya si Daryl. Sige. Kinagat ni Tina ang kanyang mga labi, ang mukha niya ay puno ng paghamak at panghihina. Kung makakakuha ka ng dugo mula sa mga sungay ng Gurami Dragonfish King, babawin ko ang aking mga sinabi at hihingi ako ng paumanhin sayo. Ngunit kung nagsinungaling ka sa akin, papatayin ka ng Ryukin Gold Altar. Nang sinabi niya iyon, hindi niya maiwasang tumingin kay Alan. Nakahiga pa rin siya roon, namamanhid dahil sa kamandag, at halos hindi na siya makahinga. Niwala siyang lakas na magsalita. Kung ito ay normal na sitwasyon, hindi man lang siyang mag-aabalang intindihin si Daryl. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang master ay nasa bingit na ng kamatayan. Hanggat may pag-asa, susubukan niya ito. Humingi ng paumanhin. Bahagyang tumawa si Daryl. Umiling siya. Hindi ko kailangang humingi ka ng tawad. Gusto ko lang makipagpustahan sa Ryukin Gold Altar. Makipagpustahan. Kumunot ang noo ni Tina. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid at tinanong, anong gusto mong ipusta? Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Sinabi niya, kung magagawa kong makuha ang dugo at mailigtas ang iyong master, lahat ng mga tagasunod ng Ryukin Gold Altar ay dapat akong tawaging dad tuwing makikita nila ako. Kung hindi ko siya mailigtas, hahayaan ko kayong gawin ang nais niyo sa akin. Kung siya ang dating Daryl, hindi niya ililigtas si Alan. Gayunpaman, mula nang siya ay naging sect master ng Elysium Gate, nagbago na siya. Kahit na si Alan ay isang kakilakilabot na tao, pareho silang nabibilang sa iisang sekta. Hindi niya ito ginawa ng walang kabuluhan. Dahil sina Alan at ang kanyang mga tagasunod ay sobrang mayabang, gusto ni Daryl na pagkatuwaan ang kanilang mga kumpiyansa sa sarili. Kamatayan ang hinahanap mo. Nagbago ang ekspresyon ni Tina, kaya't pinagsabihan niya ito. Ang iba pang mga tagasunod ng Ryukin Gold Altar na nakatayo sa likuran niya ay nagalit din. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Baguhan lamang siya, pero gusto niyang tawagin siyang dad ng lahat mula sa Ryukin Gold Altar. Si Alan, na nasa lupa, ay galit na galit din, sasabog na sana siya. Sinamaan niya ng tingin si Daryl at sumigaw, ang bastos. Bastardo. Hindi man lang nag-abala si Daryl na kausapin siya. Kaswal niyang inisyan si Tina. Kung ayaw niyong gawin yon, hindi ko kayo pipilitin. Tapos, nagkunwaring siyang umunat na parang tinatamad. Umiling siya at sinabing, napakarami ko nang nahuling Gurami Dragonfishes ngayon lang. Pagod na pagod ako. Dahil walang nagnanais ng tulong ko, babalik na lamang ako sa barko at magpapahinga. Pagkatapos, tumalikod siya at aalis na sana. Sandali! Sumigaw si Tina para kay Daryl. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkalito. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, bueno. Makikipagpustahan ako sa iyo. Ang mga disipulo ng Ryukin Gold Altar ay nagkomento nang marinig nila ang kanyang sinabi. Senior sister, niloloko ka niya. Bakit ka nakikipagpusta sa isang tulad niya? Senior sister, huwag kang kumilos ng basta-basta. Malamig ang mukha ni Tina. Sinuri niya ang kanyang paligid at sinabi, ano pang magagawa ko? Meron ba kayong idea kung paano ililigtas ang master? O gusto ba niyong mamatay na lang siya ng ganyan?
Labis na nag-aatubili si Tina na tumaya kay Daryl. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Nakamit niya sa mataas na katayuan sa Ryukin Gold Altar, at sa buong Holy Saint Sect dahil siya ang kanyang master. Wala rito si Tina kung hindi dahil kay Daryl. Walang imik ang mga tagasunod ng Ryukin Gold Altar. Oo, nasa panganib ang kanilang master, at maaari siyang mamatay anumang sandali. Gusto ba nilang panoorin siyang mamatay ng ganyan? Sige. Bueno, maghintay kayo dito, mahinahon na sinabi ni Daryl bago siya tumalon at sumisid sa tubig. Sush! Mabilis na tumungo sa ilalim ng dagat ang figura ni Daryl. Mabilis na tumungo sa ilalim ng dagat ang figura ni Daryl. Sumisid siya ng higit sa 1.0 metro, bago niya nakuha ang isang itim na singsing. Mukha itong jade, ngunit hindi ito jade. Pinapahiwatig nito ang bahagyang aura ng espiritu. Mahiwaga ito. Iyon ang taming loob para sa halimaw na ngayon lamang nakuha ni Daryl. Nakuha niya iyon nang pinatay niya ang hari ng Wind Spirit Wolf sa semifinal round ng kompetisyon ng martial arts sa nakaraang paligsahan sa kasal. Sa oras na iyon, sinabi ni Pangtong kay Daryl na ang taming loob ng halimaw ay kayang amuhin ang mga hayop at pinayuhan siyang itago ito para sa hinaharap. Naisip ni Daryl ang tungkol sa taming loob ng halimaw nang marinig niya na ang tanging paraan upang mailigtas si Alan ay ang mahuli ang Gourami Dragonfish King at kuhain ang dugo mula sa mga sungay nito. Inilabas lamang niya ang loob pagkasisid niya sa tubig siya dahil ayaw niyang may maghinala sa kanyang pagkatao. Lumangoy siya pababa para sa 100 metro o higit pa bago niya tinipon ang kanyang panloob na enerhiya at isinalpak ito sa taming loob ng halimaw. BZZT. Ang taming loob ng halimaw ay naglabas ng kakaibang puwersa ng enerhiya at nagawa nitong kumalat sa paligid nito. Napagtanto ni Daryl na ang mga nilalang sa dagat na nakadama ng lakas ng enerhiya ay hindi kapani-paniwalang naging maamo. Ang taming loob na ito ay mahusay. Labis na nasabik si Daryl. Inilahad niya ang hayop na taming loob at nagpatuloy na lumangoy habang sinubukan niyang mawari ang lokasyon ng Gourami Dragonfish King. Ang taming loob ng halimaw ay mahiwagang kagamitan. Nararamdaman nito ang mga kapangyarihan ng iba't ibang mga mahiwagang halimaw at maaari rin nitong makita ang pinakamakapangyarihang nilalang sa 100 kilometrong radius. Natagpuan ko na. Sa wakas, nadama ni Daryl ang higanteng nilalang na tahimik na nagpakita ng halos 300 metro sa ilalim niya. Ito ay ang Gourami Dragonfish King. Katatapos lang nito makipag-away kay Alan. Maraming beses itong nahampas, kaya't may mga sugat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Sinusubukan nitong pagalingin ang sarili. Sush! Nanginginig ang Gourami Dragonfish King nang maramdaman nito ang paglapit ni Daryl. Pagkatapos, pinandilatan nito ang lalaki, habang ihinahanda ang sariling makipaglaban. Gayunpaman, ang Gourami Dragonfish King ay nalito rin. Paano nalaman ng tao ang kinaroroonan niya? Gayon din, bakit kakaiba ang kanyang aura? Hindi magawang magalit ng Gourami Dragonfish King nang tumingin ito sa lalaki. Ang Gourami Dragonfish King ay libu-libong taon nang naglilinang. Kahit na hindi ito makapagsalita, ang mga kakayahan nito sa pag-iisip ay halos tulad na sa taong may sapat na gulang. Sa sandaling yon, ang Gourami Dragonfish King ay nakaramdam ng palakaibigang aura kay Daryl. Ang taming loob ng halimaw ay naglabas ng mapayapang aura. Ang taming loob ng halimaw ay maaaring makipag-usap sa lahat ng mga mahiwagang hayop, kabilang na dito ang Gourami Dragonfish King. Dragonfish King o Dragonfish King. Huminto si Daryl na may 100 metro ang layo. Nagpadala siya ng senyas sa pamamagitan ng taming loob ng halimaw. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Ang mga tao sa itaas ay sinasaktan ang inyong uri. Sila ang may kasalanan. Gayunpaman, nasaktan mo rin ang marami sa kanila. Ang mga tao ay may kasabihan, mas mabuting pang-ayusin ang hinaing kaysa ipagpatuloy ito. Sana maalok mo ang dugo mula sa mga sungay ng iyong ulo para may mailigtas ako. Hanggat sumasang-ayon ka, nangangako akong sisiguraduhin ko na hindi na nila sasaktan ang uri mo. Maaari ko ring maipangako na pakakawalan ko ang lahat ng mga Gourami Dragonfish na nahuli ngayon lang. Si Daryl ay lubos na taos-puso sa kanyang mga salita. Umaasa siyang nakatingin sa Gourami Dragonfish King. Kahit na parang kalmado si Daryl, hindi talaga siya mapakali.
Ang Gourami Dragonfish King ay halos umabot sa antas ng Heaven Ascension, halos scaled dragon na ito. Ang panloob na enerhiya ni Daryl ay hindi pa ganap na nababawi. Kung atakihin siya ng Gourami Dragonfish King, maaaring hindi siya makaligtas dito. Glog! 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 Naiintindihan ng Gourami Dragonfish King ang mga salita ni Daryl, ngunit hindi ito gumawa ng anumang kilos. Nagpakawala lamang ito ng mga kakatuwang tunog na parang nagmumuni-muni siya. Samantala, sa ibabaw, wakas na niya. Mukhang hindi na siya muling lilitaw. Gusto niyang mahuli ang Gourami Dragonfish King gamit ang ganoong kaunting kapangyarihan. Masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang lakas. Oo, dinala niya ito sa kanyang sarili. Si Daryl ay higit sa 1-0 minuto nang nasa tubig. Ang dagat ay kalmado pa rin at payapa, ngunit wala nang ibang lumitaw. Umiling ang 5 tagasunod ng altar na walang awa sa kanilang mga mata, meron lamang pagwawalang bahala. Gayunpaman, kinagat ni Donna ang kanyang mga labi, hindi niya mailahad ang kanyang kalungkutan. Patay na ba si Junior Brother Darren? Paano yun nangyari? Kahit na isang araw lamang niya siyang nakilala, naramdaman ni Donna na siya ay may kakayahang tao, gaano man kaordinaryo ang kanyang hitsura. Gayon din, hindi pa niya natuturo sa kanya ang mimic na teknik, kaya paano niya nagawang mamatay ng ganoon? Master! Lumingon si Donna at tumingin kay Diana. Ang mukha niya ay medyo nag-aalala. Pakiusap, iligtas mo si Junior Brother. Ang Gourami Dragonfish King ay isang malakas na nilalang, paano siya magiging tugma nito? Sa sandaling yon, ang kanyang Panginoon lamang ang makapagliligtas sa kanya. Hay! Tumingin si Diana sa payapang karagatan. Napasinghap siya at umiling. Si Darren ay nakipagpustahan sa Ryukin Gold Altar, at lahat sila ay naghahanap. Hindi magiging patas kung makikialam ako roon. Gayon din, ang Gourami Dragonfish King ay napakalakas. Hindi ko magagamit ang lahat ng aking kapangyarihan sa ilalim ng karagatan. Wala akong ilalaban dyan. Kahit na sumisid ako at iligtas si Darren, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Ang mukha ni Diana ay kalmado, ngunit labis siyang nagsisisi. Si Darren Derby ay isang mabuting tao. Taos-puso siya, ngunit mayabang. Kung kaya niya, hindi niya siya papayagang makipagpustahan sa Ryukin Gold Altar. Sa sobrang balisa ni Donna, tinadyak niya ang kanyang mga paa. Naglakad siya ng 2 hakbang patungo kay Harvey at sinabi, Senior Brother, pakiusap, sumisid ka, at tingnan mo ang kalagayan ni Junior Brother Darren. Hindi marunong lumangoy si Donna. Kung hindi man iyon ang kaso, tumalon na siya sa dagat. Mapait nang umiti si Harvey at nagkunwaring nagdadalamhati. Nagagalit din ako sa sitwasyon ni Junior Brother Darren. Gayunpaman, dinala niya ito sa kanyang sarili. Siya ang nagnanais na tumaya laban sa Ryukin Gold Altar. Sino pang sisisihin kung hindi sarili niya? Bukod dito, ang Gourami Dragonfish King ay napakabayolente. Hindi ako maglalakas loob na bumaba dyan. Paano kung saktan ako nito? Gayunpaman, nadama ni Harvey ang kasiyahan. Kasasali lamang ng lalaking iyon sa kanila, subalit sinubukan niyang makakuha ng pansin mula sa lahat ng 5 mga altar. Kahit na mamatay siya, narapat lamang ito sa kanya. Hindi na nakayanan ni Donna, tumulo ang mga luha niya. Junior Brother Darren, pakiusap, huwag kang mamatay. Sa sandaling yon, napasinghap din si Roselle. Mukhang hindi na muling aahon ang tagasunod ng Celestial Wood Altar. Sinong nagsabing hindi ako ahon? Biglang may mapang-uyam na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa kung saan malapit. Sush! Ang lahat ay lumingon sa direksyon ng tunog na yon. Pagkatapos, marami sa kanila ang suminghap. Hindi namatay ang lalaking yon. Nakita nila si Daryl na dahan-dahang umahon mula sa dagat. Mukha siyang kalmado, at may ngiti sa labi. Pagkatapos, may napakalaking nilalang din ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Parang nakatayo sa likuran ng Gourami Dragonfish King si Daryl, mukha siyang kamangha-mangha. Ang Gourami Dragonfish King ay hindi ganoon karahas tulad ng sa nakaraang labanan. Ito ay lubos na masunurin. Sa patnubay ni Daryl, dahan-dahan itong lumangoy patungo sa bangka. Sumang-ayon ang nilalang sa kahilingan ni Daryl sa pamamagitan ng taming loob ng halimaw. Senior sister, hindi ko pa natuturo sa iyo ang mimic na teknik. Bakit ako mamamatay ng ganoon kadali? Ngumiti si Daryl habang kinausap niya si Donna.
Ang figura ni Daryl ay mukhang nangingibabaw habang siya ay nakatayo sa ilalim ng araw. Basang-basa pa rin siya. Kahit na hindi malakas ang boses niya, malinaw na narinig siya ng lahat. Junior Brother Darren. Masiglang sigaw ni Donna. Muli siyang umiyak, ngunit mga luha ito ng kasiyahan. Wow! Ang karamihan sa mga tao ay naguguluhan. Gulat na tumingin kay Daryl ang lahat, wala silang imik. Naamon niya ang Gurami Dragonfish King. Impossible. Namamalik mata ba ako? Isa lamang siyang martial saint, paano niya ito nagawa? Mukha siyang sobrang kamangha-mangha. Habang nakasakay siya sa likuran ng Gurami Dragonfish King. Ito ay nakagugulat na tanawin. Si Diana na nasa harap ng barko ay nanginig din ang kanyang bagong tagasunod ay sobrang galing. Dumilim ang mukha ni Harvey. Hayop! Sino ang taong ito? Paano nito napaamo ang Gurami Dragonfish King? Nagtaka rin si Tina pati ang iba pang alagaad ng Ryukin altar. Pero nasabik at labis na natuwa ang mga ito. Nagawang mapaamo ng taong iyon ang Gurami Dragonfish King. Ibig sabihin nito ay mayroon silang paraan para mailigtas ang kanilang pinuno. Ulala! Isinakay ni Daryl ang Gurami Dragonfish King sa barko ng Ryukin Golden Altar. Ula! Natakot ang karamihan sa mga alagad ng Gold Altar nang makita nila ang Gurami Dragonfish King na papalapit sa kanilang barko. Mabilis na umatras ang mga ito. Bahagyang tumawa si Daryl nang makita iyon. Huwag kayong mag-alala, hindi na mananakit ang Gurami Dragonfish King. Pero magmula ngayon ay hindi na maaaring pumatay o manghuli ng Gurami Dragonfish King ang Holy Saint Sect. Kahit na isang enchanted beast ang Gurami Dragonfish, ay kailangan paring tuparin ni Daryl ang kanyang mga pangako. Si Daryl ay totoo sa kanyang mga salita. Napatingin sa isa't isa ang lahat ng mga miyembro ng Holy Saint Sect, at saka tumango ang mga ito. Ang Holy Saint Sect ang may kasalanan sa buong insidente. Kung hindi sila naghuli ng napakaraming Gurami Dragonfish, ay hindi sana angalit ang napakalaking nilalang. Bilisat! Nagmadali si Tina nang tiningnan nito si Daryl. Alisin niyo ang dugo sa sungay nito. Lumala ang kondisyon ng kanyang master, nang sandaling iyon, kaya naman hindi ito maaaring mag-aksaya ng kaunting oras. Ngumiti si Daryl at tinapik nito ang Gurami Dragonfish King. O Dragonfish King, patawad. Pagtapos ay kumuha ito ng patalim at binutasan ang mga sungay nito, at kumuha ang lalaki ng ilang patak si dugo. Pagtapos ay lumundag si Daryl sa kubyerta, at pinainom ito kay Alan. Nang sandaling iyon ay nahimatay na si Alan. Ang sariwang dugo ay pangontra sa water venom, kaya hindi nag-alala si Daryl patungkol sa lason. Binaling ng lahat ang kanilang atensyon, habang naghihintay ng reaksyon. Hindi nagsayang ng oras si Daryl, pinakawalan nito ang lahat ng nahuling dragonfish. Glop! 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 Gumawa ng mga ingay ang Gurami Dragonfish King para mapansin ni Daryl, gusto nitong magpaalam. Pagtapos ay sumisid na pabalik sa dagat ang nilalang. Hindi mabilang na Gurami Dragonfish ang gumawa ng parehong tunog bago sumunod sa Gurami Dragonfish King. Pagtapos ay narinig nila ang parehong tunog sa bawat pulgada ng karagatan. Napakagandang pangyayari ang masaksihan ito. Kumuway si Daryl at ngumiti sa mga Gurami Dragonfish, habang isa-isa itong nawala sa kanilang paningin. Pagtapos ay tumayo sa gilid si Daryl at tahimik na naghintay. Matapos ang 10 minuto ay nagsimulang bumalik ang kulay sa mukha ni Alan, mula sa malamultong asul hanggang sa mamula-mula nitong normal na kulay. Maayos na rin ang paghinga nito. Gumana nga. Napabuntong hininga ang mga tao, napanatag ang mga ito nang makitang maayos na ang lagay ni Alan. Kahit na kailangan pa nitong gumising ay magiging maayos pa rin ito. Lalong natuwa ang mga alagad ng Ryukin Gold Altar, malakas na humiyaw ang mga ito. Maayos na ang lagay ng Master. Sabi na nga ba? Napakaswerte ni Master. Magaling kung ganoon. Napanatag rin si Tina nang huminga ito ng malalim. Naging ngiti ang kaba sa kanyang mukha. Maayos na ang lagay ng kanyang Master, mayroon na uli itong masasandalan. Oy! Ngini siya ni Daryl si Tina at sinabing, magiging maayos na ang kalagayan ni Master Alan. Kailangang magpakatuon ng Ryukin Gold Altar sa mga pangako. Hindi ko na dapat kayong paalalahanan ng inyong susunod na gagawin.
Kalmadong nakatingin si Daryl sa mga alagad ng Ryukin Gold Altar. Ako, kinagat ni Tina ang kanyang mga labi. Namula ang mukha ng babae, naguluhan ito. Naging awkward din ang ibang mga alagad ng Ryukin Gold Star. Ano nang kailangan nilang gawin? Nagkaroon sila ng pustahan kasama si Daryl. Kung masasagip nito ang kanilang master ay kailangan nilang tawagin ang lalaki bilang dad. At nagawa ito ni Daryl. Si Daryl ang bagong alagad ng Celestial Wood Altar. Wala nang matitirang dignidad para sa mga miyembro ng Ryukin Gold Altar kapag tinawag nila itong dad. Ula! Lumapit ang lahat ng mga alagad mula sa ibang mga altar. Gusto nilang makita kung paano ito matatapos. Emosyonal ang lahat kabilang na ang mga miyembro ng Celestial Wooden Altar. Nakakamangha ang nakababata nilang kapatid na si Darren. Maipagmamalaki siya ng lahat. Tahimik ang nakatayong si Diana. Blanko ang maganda nitong mukha pero hindi maipaliwanag kung gaano niya maipagmamalaki ito. Dad. Nilapitan ni Tina si Daryl at kinagat nito ang kanyang mga labi. Dad. Yumuko ito nang sabihin niya iyon. Napakahina ng boses nito, hindi ito maririnig kung hindi pa ituon ang buong atensyon. Nagdalawang isip ito nang kailanganin niyang tawaging dad si Daryl. Pero wala itong ibang magagawa. Natalo ito sa pustahan at pinanood ng buong Holy Saint Sect ang bawat kilos ng babae. Mapapya siya kapag hinarap ang mga ito sa hinaharap kung hindi niya tutuparin ang kanyang mga salita. Nagkamot ng ulo si Daryl at ngumiti. Anong sinabi mo? Napakahina, hindi ko narinig. Dad. Mariing kinagat ni Tina ang kanyang labi at halos dumugo ito. Good girl. Tumango si Daryl. Pero hindi pa ito tapos sa babae. Tila nag-iisip ito ng magsalita. Kapag nakita mo ang iyong ama sa unang beses, sapat na ba ang batiin lamang ito? Hindi mo ba alam ang panuntunan? Noong binati mo si Master Alan bilang iyong master, ginawa mo ba yon habang nakatayo? Malinaw ang mga intensyon nito, gusto nitong lumuhod si Tina. Ikaw, mariing ikinuyom ni Tina ang kanyang mga kamao. Nahiya at galit ito pero hindi magawang makaangal ng babae. Mayroon striktong panuntunan ang Holy Saint Sect. Kailangang lumuhod ng lahat ng mga alagad sa pagbati sa kanilang nakatatanda sa una nilang pagkikita. Iyon ang panuntunan. Dad. Lumuhod si Tina sa harapan ni Daryl. Kinailangan nitong alisin ang kanyang dignidad at kayabangan ng sandaling iyon. Dad, dahan-dahang sabi ni Tina nang yumuko ito. HMM. Napatango sa tuwa si Daryl. Pero hindi ito pumayag na tumayo kaagad si Tina. Tiningnan ito ang paligid at nahinto ang kanyang mga tingin sa mga alagad ng Ryukin Gold Altar. Nagawa na ng nakatatanda niyong kapatid. Bakit pa kayo nagdadalawang isip? Ula! Tumingin sa isa't isa ang mga miyembro ng Ryukin Gold Altar habang naguluhan. Lumuhod ang lahat at sumigaw. Dad! Libo-libo ang alagad ng Ryukin Gold Altar, lahat ay lumuhod sa harapan ni Daryl. Nakakagulat na masaksihan ang ganitong pangyayari. Mariin ang integridad ng mga cultivator. Kahit na hindi maganda ang naging pakiramdam ng mga ito sa pagtawag kay Daryl bilang dad ay kailangan nilang tuparin ang kanilang pangako. Gasp! Nagulat ang ilang miyembro ng altar, nag-iba ang tingin nila kay Daryl. Ito ay katulad sa mga miyembro ng Celestial Wooden Altar. Itinaas nila ang mga hinalaki sa labis na pagkamangha. Nakakamangha ka, Junior Brother Darren. Nakapahuasay. At dahil si Junior Brother Darren ang kanilang ama, ibig bang sabihin ay kailangan din tayong tawagin ng mga miyembro ng Ryukin Gold Altar bilang nakatatandang tito? Nakakatuwa namang isipin. Maraming taong hindi nagkasundo ang Celestial Wood at Ryukin Gold Altar, at mahabang panahong naglaban ang mga ito. Nang sandaling iyon ay natuwa ang mga miyembro ng Celestial Wood Altar, nang kanilang makita ang mga nakaluhod na alagad ng Ryukin Gold Altar, sa harapan ng kanilang junior brother, na si Darren. Natawa rin ang nakatayo sa gilid na si Yvette. Nakakaloko talaga ang kanyang asawa. Samantala, sa Royal City Prison sa New World. Nakasuot ng uniforme ng bilangguan si Debra sa loob ng isa sa mga selya. Nakatali ito sa cross. Nakaupo sa kanyang harapan ang dalawang guwardiya ng presinto, may iba't ibang klase ng putahe at wine sa kanilang harapan. Nagpiesta ang mga ito.
Habang in-enjoy ang piyestahan, ay inobserbahan ng dalawang gwardiya si Debra. Ang pangalan ng isa sa mga gwardiya, at si Raymond Clock, samantalang Elson Bass naman na ang pangalan ng isa pa. Naroon ang dalawa upang bantayan ang mga bilanggo. Kailangan nila ito gawin araw-araw kaya naman nainip ang dalawa. Ang piyangkamasayang pangyayari para sa dalawa ay ang mag-inom ng kaunti tuwing hapon. Pero mas naging nakaka-interes ang kanilang buhay nang mahuli ni Lord Kenny ang pamilya Carter at ikulong ang mga ito. Kaingganda ng Diyosa ang bawat babae ni Daryl. Sa nakalipas na ilang araw ay itinatali nila ang isa sa mga babae at pagmamasdan ito habang in-enjoy ang kanilang pag-inom. Kagaya nga ng sinabi ni Raymond, mas nakaka-enjoy ng pag-inom kapag may isang magandang babae. Nakainom na ng 5 baso ng wine si Raymond nang sandaling iyon. Suminghal ito nang ituro si Debra. Nagsalita ang lalaki. Kapatid, ang babaeng ito na si Debra Gale. Sa tingin ko ay siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga abay ni Daryl. Matalento pa ito sa musika, chess, calligraphy, at art, bihira ang kagaya niya. Oo. Sumang-ayon at tumango si Elson. Sa parahong sandal ay tiningnan nito si Debra. Narinig ko na siya ang sect master ng Artemis sect. Isa siyang may talentadong henyo mula sa Great East. Hindi mapigilang mapalunok ni Elson sa kanyang laway. Masasabing si Debra at isang magandang babae na bihira lamang na makikita. Hindi na itago ng maluwag na uniforme ng biyangguan ang nakakaakit nitong katawan. Pagtapos ay nagliwanag ang mga mata ni Elson, nagsalita ito. Maganda ang panahon para mag-inom. Pero mas magiging maganda kung sasayawan tayo ni Debra. Tama. Bahagyang tumawa si Raymond nang pumalakpak ito bilang pagsang-ayon. Magandang suggestion iyan kapatid. Hindi na masama. Pagtapos ay uminom ng isang lagok si Raymond at ninisyan si Debra. Hey, magandang Debra, ano sa palagay mo? Parehong maganda ang mood namin ngayong araw. Kung sasayawan mo kami ay baka maalagaan ka namin ng maayos habang nasa presinto ka. PFFT, kinagat ni Debra ang kanyang mga labi. Tila yelo sa lamig ang kakaiba nitong mukha. Nagsalita ito. Pareho kayong mga baboy. Kung mayroon kayong lakas ng loob ay patayin nyo na lang ako. Kahit na hindi ito isang miyembro ng Maharlika, sect master ito ng Artemis sect. Ang pinakamahalaga ay naging ababi siya ni Daryl. Paano siya sasayaw para sa dalawang gwardiya ng presinto? Nagkatinginan sina Raymond at Elson bago ngumiti ng may masamang balak. MY. Itinaas ni Raymond ang kanyang wine glass at lumapit kay Debra. Suminghal ito. May pag-ugali ka. Pero gusto ko ang mga maiiniting ulo na babae. Sila ay maalab. Nakitawa rin si Elson habang maangas na nakatayo. Tumawa si Raymond at pinagmasdan si Debra. Napakagandang zebra, kahit na naging respetadong sect master ka ng Artemis sect, lahat ng iyon ay nakalipas na. Isa ka ng bilanggo. Pero madalas ay umaangkop ang mga tao sa kanyang sitwasyon. Kung sasayawan mo kami. Alice! Inantala ito ni Debra bago pa nito matapos ang kanyang sinasabi. Kung gusto mo akong patayin ay gawin mo na lang. Determinado at mariin ang tono nito. Nakaramdam ng galit si Raymond. Suminghal ang lalaki. Hindi marunong matuwa. Dahil ayaw mong makisama ay huwag mo akong sisisihin. Pagtapos ay inunat ni Raymond ang mga braso para hablutin ang damit ni Debra. Tumawa ito. Ininom ni Elson ang kanyang wine at mapang-asar na sumali. Kapatid, kung susubukan mong galawin ang babae ni Daryl ay mag-ingat ka dahil babalikan ka niya upang maghiganti. Puno ng pagkasabik ang mga mata ni Elson. Napaka-sexy ng tingnan ni Debra sa suot nitong uniforme ng bilangguan, mas magiging nakakaakit ito kapag hindi niya suot iyon. Mataas din ang pag-asa ni Elson. Proud na nagsalita si Raymond. Hirap sa pagprotekta sa sarili si Daryl. Sa tingin ko ay wala itong nakatabing buhay para balikan ako sa hinaharap. Lumayo ka! Umalis ka! Kinagat ni Debra ang kanyang mga labi habang nahihirapan ito. Sa parehong sandal ay patuloy ito sa pagsigaw. Pakawalan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Hindi ito binitawan ni Raymond at mas lumakas ang loob nito dahil sa tama ng alak. Tumigil ka! Narinig ang isang boses mula sa katabing selya.
Dali-daling lumapit ang isang lalaki sa rehas at galit ang nakakatakot nitong mukha. Stop it! Ito ay si Zoran Carter. Nawala ang espiritu nito dahil sa pagkakakulong ng ilang araw. Nawala ang kanyang pagkagalak at diwa. Kung sa bagay, si Debra ay asawa ng kanyang inaanak. Paano niya ito makakayanang panoorin habang pinapahiya? Sush! Tumigil si Raymond at tiningnan si Debra. Suminghal ito. Matandang lalaki, gusto mo bang mamatay? Kahit na si Zoran ang pinuno ng pamilya Carter, ay hindi takot sa lalaki si Raymond. Kung sa bagay ay nasa Royal City Prison sila. Maruming aso. Matapang na tumitig si Zoran kay Raymond nang walang halong takot sa kanyang mukha. Dudurugin kita kapag nagtangka kang galawin siya. Kinuway ni Zoran ang kanyang mga kamay na nakaposas. Nakakatakot ito. Manugang niya si Debra, hindi niya ito hahayaang mabuli. Naging masama ang tingin sa mukha ni Raymond. Suminghal ito. MY. Nagyayabang ang isang mababang bilanggo. Pagtapos ay binuksan ni Raymond ang pintuan at kinaladkad si Zoran palabas ng selya. Naisara ang aku points ni Zoran at ng iba pa nang sila'y mahuli. Kaya hindi sila naiiba sa ordinaryong tao. Nang sandaling iyon ay nakaposas ang mga kamay at paa ni Zoran. Wala itong lakas para makapalag. Whip! Nang sumunod na segundo ay kumuha ng panghataw si Raymond at malakas itong ginamit sa katawan ni Zoran. Whip! Naibabad sa langis ang panghataw, mayroon din itong mga patalim. Malutong ang bawat tunog. Agad na nagtamo ng sugat si Zoran at sumirit ang dugo mula rito. Pero malakas ang pagkatao ni Zoran. Maputla ang mukha nito at pinagkiskis niya ang mga ngipin, pero hindi ito sumigaw. Tama na! Labis na anwasak ang puso ni Debra, kaya naman sumigaw ito. Gusto niyang tulungan ang lalaki, pero nakatali ito sa cross. Hindi siya makagalaw. Master Carter, isa kang tao na may katayuan at impluensya. Bakit napakatigas mo? Binibigyan and akita ng pagkakataon ngayon. Utusan mo na ang manugang mo na sayaawan kami. Basta't masaya kaming dalawa, ay hindi nyo na kailangang maghirap ng sobra. Okay ba yun? Muli nitong hinataw ang katawan ni Zoran. Suminghal ito pagkatapos. Itinuring na kriminal ng Emperor sina Debra at Zoran. Bilang mga gwardiya ng presinto, ay wala silang kapangyarihan sa buhay ng mga ito. Pero inutusan sila ni Florian, na hindi muna papatayin ang mga ito sa ngayon, kaya naman maaari silang pahirapan ng mga gwardya. PFFFT! Tinitigan ni Zoran si Raymond at dinuraan ito ng dugo. Sumigaw si Zoran. Ang masamang tao na katulad mo, kahit na mamatay pa ako ay hindi kita bibigyan ng kahit anong ikatutuwa mo. Hayop! Uminit ang dugo ni Raymond. Sumigaw ito at muling hinataw si Zoran. Whip! Patuloy ang pag-echo ng tunog ng paghataw. Malakas na nangisay ang katawan ni Zoran, pero patuloy nitong pinagkiskis ang kanyang mga ngipin at hindi ito sumigaw. Pero nagsimula itong mamawis ng matindi matapos ang ilang paghataw dahil sa kawalan ng proteksyon ng kanyang internal na enerhiya. Tama na, tama na! Iyak ni Debra. Patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Maraming taon itong nanatili kasama ang pamilya Carter, at kinilala nito si Zoran bilang kanyang pamilya. Nadurog puso nito matapos makitang naghihirap ang lalaki nang dahil sa kanya. Natuwa si Raymond na makita ang umiiyak na si Debra. Tumungin ito kay Zoran at nagsalita. Master Carter, ano ang punto ng paghihirap? Inaanak mo lang naman si Daryl at hindi mo ito tunay na anak. Bakit mo pinoprotektahan ang babaeng ito? Patuloy ito sa paghataw kay Zoran. Whip! 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 Patuloy ang paglabas ng dugo mula sa mga sugat ni Zoran at kumalat ito sa sahig. Subalit, kahit na hindi mabilang ang natamo nitong paghataw, ay hindi sumigaw sa sakit si Zoran. Pinagkiskis nito ang mga ngipin at tiniis ang sakit. Nang sandaling iyon ay namaos na ang boses ni Debra kaiyak. Tama na! Tama na! Mamamatay siya. MY! Napakagandang Debra, hindi ba sumasakit ang iyong puso? Huminto si Raymond. Lumingon ito para tingnan si Debra. Kung ganoon, ibig sabihin ba ay nakapag-isip ka na?
Sasayawan mo na ba kami? Oo, kinagat ni Debra ang kanyang labi, at dahan-dahang tumango. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Sasayaw ako. Mapait ang tingin sa mukha nito nang sabihin yon. Nawala ang kanyang pride at kinailangan nitong isantabi ang kanyang dignidad. Parang ama ang turing ni Daryl kay Zoran. Kaya bilang babae nito ay paano niya matitiis na makita ang pagdurusa ng lalaki? Debra. Pinigilan ito ni Zoran. Hindi maaari. Hindi ka maaaring sumayaw. Anak nang, tumahimik ka tanda. Galit na sumigaw si Raymond at muli itong hinataw. Bang! Biglang nag-ekso ang malakas na ingay mula sa entrada ng presinto. Mukhang sinipa pabukas ang pintuan. Nagulat ang lahat ng mga nasa loob ng presinto. Mabilis na tinago ni Raymond ang kanyang panghataw. Naagkatinginan sila ni Elson bago mabilis na lumabas ng selya ang dalawa. Gasp! Nakakailang hakbang pa lamang ang mga ito nang sila'y manginig. Nagulat ang dalawa nang makita ang nasa kanilang harapan. Mabilis na pumasok sa entrada ang malaking grupo ng mga cultivator. May hawak na sandata ang bawat isa sa kanila. Nakakatakot makita ang mga ito. Galing sila sa iba't ibang sekta mula sa World Universe, ang Wudang Sect, Shulin Sect, Chanshan Sect, at iba pa. Pinamunuan ng Bawaast Sect Masters ang kani-kanilang grupo, at mayroon ilang pamilya na mukha sa mga ito, Master Leonard, Sect Master Endless, Naomi Grand, at iba pa. Patayin! Si Master Leonard ang naunang lumapit. Sumigaw ito at sa isang kisapmata ay nabugbog niya ang ilan sa mga bantay. Sumunod rin si Sect Master Endless at ang iba pa. Nagdulot ng kaguluhan sa Nine Mainlands ang balita sa martial arts marriage tournament patungkol sa pagkamatay ni Daryl, lalo na sa mga sekta ng World Universe. Nalungkot si Sect Master Endless pati na rin ang iba pang Sect Masters. Pagtapos ay nakatanggap ng balita ang mga ito na hindi namatay si Daryl, kundi nakipaglaban ito sa New World Royals. Tinulungan ng Fuyao Palace at Pamilya Carter ang lalaki, pero nahuli ni Lord Kenny ang mga ito. Matapos ang pagkonsidera, nagdesisyon ang Wudang, Shaolin, at iba pang sekta na tulungan ang mga ito nang marinig nila ang balita. Noong ginulo ng New World ang World Universe, ay matatalo and asana ang mga ito sa Wishing Star Tower kung hindi lamang dahil kay Daryl at sa tatlo pa nitong mga kapatid. Mabubura ng New World ang World Universe. Pagtapos ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan si Daryl at ang iba pang mga sekta. Kahit na nasa mali ito ay maraming nagawang magagandang bagay ang lalaki, para sa World Universe, siya ang bayani ng lahat. Paano magagawang umupo lamang ng ibang mga sekta kung nahihirapan si Daryl at ang pamilya at mga kaibigan nito? Paano na lamang sila titingnan ng mga cultivator sa buong daigdig? Hayop! Nakakabigo! Mahina ang boses ni Raymond nang magmura ito. Lumingon ito kay Elson at nagsalita. Bilis, sabihan mo si Master Florian. Pagtapos ay nagmadali si Raymond para patunugin ang emergency alarm. Hindi nagdalawang isip si Elson at kaagad itong lumabas sa kabilang direksyon. Nang sandaling iyon ay nasa presinto na sina Master Leonard at Sect Master Endless. Marahas na nakipaglaban ito sa ibang mga bantay. Biglang narinig ang malalakas na pagsigaw sa buong Royal City Prison. Magulo ang pangyayari. Samantala, sa Majestic Building hindi kalayuan sa Royal City Palace. Mayroong ilang malalaking salita sa entrada ng gusali, General Investigation Bureau. Kenny, matapos ang pagkamatay ng New World Emperor, patuloy nitong in-enjoy ang kayamanan at karangalan. Sa Investigation Bureau's main hall ng sandaling iyon, nakaupo sa main seat ang gwapong teenager. Medyo boyish ang mukha nito, at taliwas ang pagkakalmado kumpara sa kanyang edad. Ito ay si Ambrose Darby. Taimtim ang katabi nitong si Florian, puno ng kabaitan ang mukha nito. Master Florian. Dahan-dahang ibinuka ni Ambrose ang kanyang bibig habang walang emosyon sa kanyang mukha. Kamusta ang pagtatanong kay Florian, ang ababing hinuli mo, sa nakalipas na 2 araw? Tumulong si Ambrose kay Lord Kenny nang may nakuhang ilang bagay na para lamang sa mga maharlika, kahit gaano ito kaliit o kalaki, ang koronahan bilang prinsip. Hindi niya ito tiningnan ng mababaw lalo na kung patungkol sa mga kasabwat ni Daryl. Agad na tumayo si Florian at nagbigay respeto kay Ambrose. Kamahalan,
tikom ang bibig ni Sloan at hindi pa rin ako makakuha ng kahit na ano mula sa kanya, pero huwag kayong mag-alala dahil hahanap ako ng paraan para magsalita siya. Puno ng pagrespeto ang mukha ni Florian nang sabihin niya iyon, pero patago itong nakaramdam ng pagkabigo sa kanyang puso. Handa na sanang labagin ni Florian ang babae, at enjoyin ito noong nakalipas na 2 araw nang mahuli niya si Sloan. Ngunit nagpakita at gambalain ito ni Ambrose sa napakahalagang sandal. Kahit na bata pa si Ambrose ay isa itong prinsip. Natural lamang na hindi tangkain ni Florian ang makagawa ng kahit na ano nang gambalain siya nito. HMM. Tumango si Ambrose sa kanyang narinig bago nito tingnan si Florian. Master Florian, narinig kong magpinsan kayo noon ni Daryl. That. Biglang lumaktaw ng tibok ang puso ni Florian at hindi nito napigilang bumulong ng patago. Hayop! Pinadalabian ni Lord Kenny ang batang ito para i-check ako. Ngumiti si Florian nang maisip iyon. Oo, lahat ng iyon ay nasa nakaraan na at binalik ko na ang kung anumang relasyon ko sa kanya. Hindi mo kailangang kabahan. Bahagyang ngumiti si Ambrose at nagsaita ito. Wala anong ibang ibig sabihin doon, kaswal lamang akong nagtanong. Kahit na siya ang tunay kong ama, ay wala rin akong kahit anong nararamdaman sa kanya. Pagtapos ay nagaptuloy si Ambrose. Gusto ko lamang ipaalam sa iyo, na dahil sumama ka sa kaing ama ay dapat mo siyang paglingkuran ng may isang puso at isang isip ng walang halong pagdalawang isip magmula ngayon. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko, tinango ni Florian ang kanyang ulo, at hindi nito napigilang punasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Maaaring bata pa ang taong ito, pero alam niyang laruin ang power game. Magiging matigas na master ito kung pakikitunguhan sa hinaharap. Master Florian, may masamang nangyari. Mula sa labas ang natarantang pagsigaw bago pumasok ang pawis na bantay ng presinto habang nag-uusap ang dalawa. Ito ay si Elson. Anong kinakataranta mo? Sinuway ito ni Florian bago magtanong. Anong nangyari? Tumayo rin si Ambrose ng oras na yon. Matinding namawi si Elson habang nanginginig ito. Kikamahalan at Master Florian, mayroong mga taong pumasok sa presinto. Ano? Nagulat sina Ambrose at Florian sa kanilang narinig bago naging sabik ang kanilang ekspresyon at sabay na nagtanong ang dalawa. Nagpakita na si Daryl. Nahuli ang karamihan sa mga kaibigan at kamag-anakan ni Daryl. Kung mayroon mang manghihimasok sa presinto, ito ay walang iba kundi si Daryl. Umiling si Elson at sumagot. Hindi, ito ang mga sekta mula sa World Universe, Wudang at Shaolin. Wudang at Shaolin. Napakunot ang noo ni Florian at mabilis itong nagsalita. Bilis, lipunin ang Royal Army para tumulong. Kabado si Florian nang magsalita. Hayop, napakatapang ng mga sektang ito mula sa World Universe. Sino sila para manghimasok sa presinto? Bahagyang tumawa ang katabi nitong si Ambrose at dahan-dahang nagsalita. Huwag kang mataranta, Master Florian. Walang dapat na ikapag-alala sa mga sektang ito. Mahuhuli natin silang lahat ng isang bagsakan. Pagtapos ay kumuha ng token si Ambrose at iniabot ito kay Elson. Pumunta ka sa post sa labas ng syudad at ipakita ang token. Lipunin mo ang mga miyembro ng incandescent sect na naroon para magbigay tulong sa atin. Malaki ang itinaas ng posisyon ni Ambrose sa incandescent sect matapos nito maging isang prinsip. Mayroon na itong otoridad para tawagin ang lahat ng miyembro ng incandescent sect. Masusunod, kamahalan. Tinanggap ni Elson ang token ng incandescent sect mula kay Ambrose bago ito tumalikod at mabilis na umalis. Kamahalan, titingnan ko ang mga sektang nang himasok sa presinto. Sisiguraduhin kong hinding-hindi na sila makakabalik. Magalang nasabi ni Florian kay Ambrose bago umalis. Tumango si Ambrose at medyo ngumiti ito at taimtim na sumipsip sa kanyang tsaa. Sinabi noon ng amang kamahalan na sa pagiging kalmado sa pagharap sa mga kaguluhan mo makakamit ang bagay na maganda. Nang sandaling iyon ay mayroong malaking pagkakaiba sa aura o sa paghawak sa mga bagay-bagay ni Ambrose bago ito naglabas ng regal na aura. Lumipas ang oras sa ilang minuto. Pagod ang katawan ni Florian nang mabilis itong pumasok matapos ang 2 oras, puno ng pagkasabik ang mukha nito nang magbigay balita kay Ambrose. Kamahalan, maswerte ako dahil nahuli ko ang Wudang, Shaolin, at ang iba pang mga sekta. Pagtapos ay hindi nito nalimutang magdagdag ng ilang pangbobola.
Maraming salamat sa gabay ng iyong kamahalan, dahil napakalaking tulong ng incandescent sect. Kung hindi ay magiging mahirap ang pagharap sa mga sektang ito. Magaling! Magaling! Tumango si Ambrose ng puno ng papuri ang mukha nito, at lubos ang pagkasabik sa kanyang puso. Haha, nalutas ko ang isa pang problema. Magiging masaya ang amang kamahalan kung alam lamang niya. Pagtapos ay tumayo na si Ambrose para bumalik sa palasyo, matapos nitong magbigay papuri kay Florian. Kamahalan! Nilapitan ito ng isang tauhan noong halos makalapit na ito sa entrada ng palasyo, at magalang na ang salita. Mayroong naghahanap sa inyo, at gustong makipagkita sa labas ng palasyo. Sino ang taong iyon? Nakakunot ang noo ni Ambrose nang magtanong. Umiling ang tauhan. Hindi po ako sigurado, pero isa itong batang babae. Batang babae? Hindi kaya ito si Ira Hansen? Nagliwanag ang mga mata ni Ambrose nang marinig iyon. Magmula noong pinilit si Orosa Hansen na bumaba bilang sect master ng ME sect, ay dinala nito si Ira Hansen at umalis. Hindi na nakita pa ni Ambrose si Ira. Sa puso ni Ambrose ay kaunting babae lamang ang malapit sa kanya, at isa na roon si Ira. Sinenyasan ni Ambrose ang tauhan para hindi niya ito makalimutan bago tuluyang umalis patungo sa entrada ng palasyo. Hindi ito si Ira. Nabigo ito sa kanyang nakita nang makalapit. Nakita nito ang isang maamo at payat na babae, and katumbas equals mukha itong puro at cute, pero hindi ito si Ira. Mabilis itong nilapitan ng nakangiting batang babae bago niya ito lapitan at tanungin. Kamahalang Ambrose. Tumango si Ambrose nang kanyang tingnan ang suot na bestida ng babae, may napagtanto ito. Isa kang alagad ng ME sect. Tama. Tumango ang batang babae bago agad na nagsalita. Mayroong sasabihin sa iyo ang aming sect master. Napaisip ako kung maaari kayong sumama. Bakit ako hinahanap ng sect master ng ME sect na si Megan Castello? Tumango si Ambrose habang napaisip. Oo, maaari akong sumama. Pamunuan mo ang daan. Sa katunayan ay hindi magkaka-interes si Ambrose na makipagkita kung ibang tao lamang ito. Ngunit naiiba si Megan dahil sa napakarami nitong nagawang pagtulong sa lalaki noong unang beses itong nagtungo sa World Universe. Ang pinakamahalaga ay may pagkakatulad ito sa lalaki dahil pareho nilang kinamumuhian si Daryl. Galit si Megan kay Daryl dahil maraming beses nitong tinanggihan ang pagmamahal ni Megan para sa kanya. Hindi na nag-atubili ang batang babae na magsalita pa at pinamunuan nito ang daan habang nakasunod sa kanya si Ambrose. Pagkaraan ng 10 minuto ay nakarating ang dalawa sa kagubatan sa labas ng Royal City at sa wakas ay nakita ni Ambrose si Megan. Nang sandaling iyon ay mukhang napakaganda ni Megan Castello sa suot nitong mahabang bestida na kulay lila at may kaunting makeup din sa mukha nito. Ito ay nakakaakit pero hindi masyadong malanding tingnan. Ramdam ni Ambrose ang pagbabago kay Megan matapos nitong hindi makita ng ilang araw ang babae. Noon ay normal lamang ito. Ngunit nagkaroon ito ng mga bakas ng kasamaan ng sandaling iyon. Hindi alam ni Ambrose na tuluyan nang nagbago si Megan matapos itong magsanay ng Immortal Pure Scripture. MY. Nakita ang pagngiti ng nakakakakit na mukha ni Megan nang makita nito si Ambrose. Hindi ba't ito na ang gwapong batang lalaki na nakilala ko? Naging prinsipe na ito at kinainggitan ng lahat sa isang kisap mata. Hindi naging komportable si Ambrose sa tono ng pananalita ni Megan at diretso itong nagsalita. Bigla mo akong gustong makita sa palasyong kagaya nito. Anong nangyayari? Paniguradong ang nagbago ka na simula nang maging isa kang prinsipe. Mas elegante na ang pagsasalita mo kumpara dati. Bahagyang natawa si Megan at hindi nito napigilang asarin si Ambrose. Pagtapos ay naging seryoso si Megan nang magtanong. Nang himasok ba sa presinto ang Shaolin, Wudang, at iba pang mga sekta? Tumango si Ambrose. Iyon ang rason kung bakit kita hinanap. Nakangiting sabi ni Megan at kita ang mga bakas ng pagkapilyo sa mga mata nito. Gusto mong pakawalan ko sila? Nagningning ang mga mata ni Ambrose nang may mapagtanto ito. Matalino. Tumango si Megan bago ito agad na umiling at sinabing, pero ayaw kong pakawalan mo sila kaagad at magbigay ka ng oportunidad para mailigtas ng ME sect ang ibang mga sekta. Lubos na magpapasalamat ang mga ito sa ME sect.
Inimbita ng Shaolin, Wudang, at ng iba pang mga sekta ang ME sect kung gusto nilang dumalo. Subalit tagos hanggang buto ang pagkamuhi nito kay Daryl. Paano ito magbibigay tulong para iligtas ang mga kaibigan at kamag-anakan ng lalaki? Nagkunwari itong sumang-ayon bago sinadayang hinintay ang huling pagkakataon bago nito dalhin kang kanyang mga alagad sa Royal City nang hindi pumupunta sa presinto. Ngumiti si Megan at seryosong nagsalita. May 3 mga kondisyong utang ka pa sa akin. Kailangan mo nang tuparin ang mga pangako mo ngayong isa ka ng prinsipe. Alam kong hindi mo tatalikuran ang mga ito, hindi ba? Nagpatuloy si Megan. Huwag kang mag-alala, tanging ang Wudang, Shaolin at ang ibang mga sekta lamang ang ililigtas ko. Patungkol naman sa mga kaibigan at kamag-anakan ni Daryl, ay wala akong ilalayo sa mga ito ni isa. Nagpalitan sila ng mga kondisyon nang mapasa kamay ni Megan si Ambrose. Pinangakuan ni Ambrose si Megan ng 3 kondisyon kapalit ng pagtulong sa kanya ng babae para makuha ang 7 exquisite elixir. Hindi nakalimutan ni Megan ang tungkol doon. O CJ, tutulungan kita. Huminga ng malalim si Ambrose bago ito tumango at sumang-ayon. Sa katunayan ay hindi nagustuhan ni Ambrose ang medyo mapilit na paraan ni Megan nang humingi ito ng pabor. Siya ang prinsipe sa kasalukuyan. Sinong kakausap dito ng ganoon? Pero kailangan itong tuparin ang kanyang mga pangako dahil hindi mabubuwag ang prinsipyo patungkol dito. Seryosong nagsalita si Ambrose nang maisip niya iyon. Mayroon pang natitirang 2 pabor galing sa akin pagkatapos ng isang ito. Pinagdikit ni Megan ang mga labi at ngumiti. Hindi nito mapigilang mang-asar. Bakit? Unti-unti nang lumaki ang gwapong lalaking ito, so natakot ka na baka puntahan at istorbohin kita palagi sa hinaharap. Hindi ito naabala at kaswal na nagsalita. Busy ako, babalik na ako sa palasyo kung wala ka ng ibang sasabihin. Tumalikod ito at bumalik na sa palasyo. Bata! Ngumiti si Megan at nanigas nang makita ang paalis na si Ambrose habang hindi maganda ang tingin nito. Baka hindi magiging ganoon kadali para sa iyo ang natitirang 2 bagay. Hating gabi sa Royal City Prison. Kahit na nawala ng ilang oras ang marahas na digmaan kinaumagahan ay naiwan sa hangin ang amoy ng dugo. Sa malaking presinto ay nakaupo, habang nakayuko, sina Master Leonard, Sect Master Endless, Naomi Grand, at ang iba pang mga Sect Masters. Malungkot ang naramdaman ng mga ito. Noong una ay inakala nilang magiging matagumpay ang pagsagip nila sa mga kaibigan at kamag-anakan ni Daryl sa pamamagitan ng pag-anib puwersa. Ngunit hindi nila inakalang mabilis na darating ang Royal Army para sumuporta, pero dumating din ang Incandescent Sect, dahilan ng pagkabagsak nila. Say! Nang sandaling iyon ay bahagyang huminga ng malalim si Susan at nagsalita. Master Leonard, Sect Master Endless, masyado kayong nagmadali. Dapat ay nag-isip muna kayo maigi ng plano bago pumunta. Tiningnan nito mula ulo hanggang paa ang balot sa dugo na si Zoran nang sabihin niya iyon at nadurog ang kanyang puso. Mukhang tapos na ang World Universe dahil sa napakaraming sektang nahuli. Lubos na napahiya sina Sect Master Endless, Naomi Grand, at ang iba pa dahil sa sinabi nito. Sinong mag-aakalang magiging mapanlinlang si Lord Kenny at nakipagkampihan sa Incandescent Sect? Tama, walang dapat na ikapag-alala sa Royal Army kung hindi lamang dahil sa mga ito. Sige na. Huli na ang lahat para magsalita pa. Lahat ng mga ito ay malungkot na nakisali. Dad. Nang sandaling iyon ay biglang napahiga ang 2 bantay ng presinto. Sush! Mabilis na pumasok ang 12 ng katao. Lahat ng mga ito ay naggagandahang alagad na babae at nakasuot ng mahahaba at puting bestida. Mga miyembro ito ng ME Sect. Napakaganda ng hitsura ng kanilang pinuno, nakasuot ito ng mahabang bestida na kulay lila. Ito ay si Megan. Pumunta ang ME Sect. Iyon si Master Castello. Nagulat at natuwa ang mga tao na nasa loob ng selya sa kanilang nakita, hindi maipaliwanag ang pagkasabik ng mga ito. Noong una ay nagkasundo silang likumin ang lahat ng mga sekta bago sagipin ang mga kaibigan at kamag-anakan ni Daryl. Pero matapos ang matagal na paghihintay ay hindi nila nakita ang ME Sect. Noong una ay inakala nilang hindi darating ang ME Sect, pero hindi nila inakalang darating ito sa mahalagang sandal.
Kahit nahuli ang mga ito, sila ang naging pag-asa ng buong world universe. Master Castello. Sakto ang pagdating mo, Master Castello. Nang sandaling iyon ay labis ang pagkasabik ni na Master Leonard at Sec Master Endless. Sa kanilang mga mata, tila tagapagligtas nila si Megan ng sandaling iton. Matatapos ang mundo ng mga cultivator sa world universe kung papatayin ang mga ito. Dahan-dahang lumakad si Megan habang nakangiti. Nagkaroon ng pangyayari sa Emisec kaya nahuli ang aming pagdating. Sana ay hindi ako sisihin ng mga kapwa kong Sec Masters. Ikinuway ni Megan ang kanyang mga kamay. Mabilis na nagtungo sa mga selya ang mga nakapalibot na miyembro ng Emisec at tinanggalan ng posas ang ibang mga sekta. Maayos ang naging proseso at walang nakapansing mandirigda ng New World sa pagligtas ng Emi sa mga ito. Ngunit hindi ito ginawa ng mga alagad ng Emi sa mga kaibigan ni Daryl at sa pamilya Carter matapos nilang alisin ang pagkakaposas ng ibang mga sekta. Anong nangyayari? Agad na naguluhan sina Master Leonard, Sec Master Endless, at ang iba pang mga sekta. Tiningnan ni Master Leonard si Megan pagkaraan ng 1 segundo at hindi nito napigilang magtanong. Master Castello, bakit hindi mo niligtas ang pamilya Carter, at ang iba pa? Bahagyang tumawa si Megan at nagsalita ito. Bakit ko naman sila sasagipin? Naging mabigat ang ekspresyon ni Master Leonard nang marinig iyon, hindi nito alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Nang sandaling iyon ay bakas ang pagkamuhi sa mukha ni Megan nang nagpatuloy ito sa pagsasalita. Nagpunta ako rito para sagipi ang kapwa ko Sec Masters, alang-alang sa inyong pagpapatuloy. Tungkol naman sa pamilya Carter at Elysium Gate. Anong kinalaman ng kanilang buhay sa akin? Malamig at walang ekspresyon ang mukha ni Megan nang sabihin niya iyon. Sai! Patagong umiling sina Master Leonard, Sec Master Endless, at ang iba pa nang makita ng mga ito ang kaganapan. Alam ng lahat ng tao sa world universe ang tungkol sa relasyon ni Daryl at Megan, pero hindi sila magbibigay komento bilang mga saksi. Hindi rin sila gaano nagsalita kung ayaw bang iligtas ni Megan ang pamilya Carter. Megan! Narinig ang galit na pagsigaw mula sa sulok ng isang malaking selya ng sandaling iyon bago tumayo ang taong iyon. Ito ay si Dax. Tinitigan at sinigawan nito si Megan. Tigilan mo na ang pag-arte. Hindi ko kailangang sagipin mo. Marami ring miyembro ng Elysium Gate ang nakisali sa sinabi nito. Tama, hahayaan na lang namin ang kapalaran. Hindi namin kailangan ang kahit na sino para iligtas kami. Tama, hindi namin magugustuhan ang tulong mo. Sush! Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Megan nang marinig ang sinabi ng lalaki, lumamig ang tingin sa mukha nito, at tinitigan si Dax. Isa ka ng mababang bilanggo na nalalapit sa iyong kamatayan, pero nagmamatigas ka pa rin. Sa katunayan ay gusto ka agad patayin ni Megan sina Dax at Chester, dahil ang dalawang ito lamang ang nakakaalam ng ginawa niyang pagpatay sa Sec Master ng Mount Hua, at sinisi ito kay Daryl. Tanging ang pagpatay lamang sa dalawa ang makakapag-alis ng pagdududa habang buhay. Ngunit hindi maganda kung makikita ito ng ibang mga sekta. Megan! Nang sandaling ito ay hindi na nakatiis pa si Megan at sinabing, ang galit mo kay Daryl, tanging ikaw lamang ang nakakaalam kung sino ang tama't mali, pero hindi mo kailangang magkunwaring bilang isang mabait na tao. Natural lang na alam ni Debra ang galit sa pagitan ni Daryl at Debra bilang babae nito. Masasabing maraming bagay ang dinala ni Megan. Nang sandaling iyon ay hindi na matiis pa ng pasensyosang si Debra ang pagdagdag ng paghihirap sa mga lumulubog na tao. Hindi lamang sa hindi nito sinagip ang pamilya Carter at ang Elysium Gate, pero wala rin pakialam sa ibang tao ang pananalita ng babae. Magkunwaring mabait. Lumamig ang mukha ni Megan nang marinig iyon at nag-init ang kanyaing dugo. Humakbang ito at sinampal si Debra sa mukha. Buong lakas na sinampal ito ni Megan, may halo rin itong hindi matapos-tapos na kanyang galit para kay Daryl. Kapantay nito si Debra, mapatalento man o hitsura, ngunit si Debra ang pinili ni Daryl at hindi siya. Slap! Nakasara ang internal na enerhiya ni Debra, kaya naman hindi nito naiwasan ang malutong na sampal at narinig ang pagdaing ni Debra saka ito natumba sa sahig, dumugo ang kanyang labi mula sa sampal na natamo. Gasp! Nagulat ang ibang mga sekta kanilang nakita. Masyadong matapang si Megan.
Nagsimula itong umakto ng matapang nang hindi niya sinang-ayunan ang mga salita ng ibang tao. Gusto ba talaga niyang makalimutan si Daryl? Si Debra ay babae ni Daryl. Sino si Megan para saktan ito? Awkward na nagkatinginan sina Master Leonard, Sect Master Endless, at ang iba pang Sect Masters. Nang sandaling iyon ay gusto nilang pakalmahin ang sitwasyon, pero nagipil ang mga ito nang makita ang malalamig na ekspresyon ni Megan. Nanatiling galit si Megan nang malamig itong nagsalita. Mga alagad, italin niyo ang babaeng ito. Agad na nagresponde ang ilang alagad ng Emi Sect at pinalibutan ng mga ito si Debra. Tigilan niyo iyan. Tama na. Sumigaw ang isang payat na anyo at nagmadaling protektahan si Debra, puno ng pag-alala at determinasyon ang maganda nitong mukha. Iyon ay si Jewel. Si Jewel na susundan si Daryl hanggang kamatayan ay sinundan ang pamilya Carter nang pumunta ang mga ito sa New World. Nang sandaling iyon ay hindi gaano nag-isip si Jewel pero sinubukan nitong pigilan si Megan nang gagawa sana ng aksyon ang babae laban kay Debra. Ang dalawa ay nanatili sa pamilya Carter ng maraming taon at tinuring na ni Jewel si Debra na parang tunay niyang kapatid. Umalis ka nga. Sumimangot at galit na sumigaw si Debra. Nagtangkang sumagot sa kanya ang batang babae. Gusto ata nitong mamatay. Determinado ang ekspresyon ng mukha ni Jewel. Huwag kang magtatangkang saktan ang kapatid kong si Debra hanggat nandito ako. Pagtapos ay tumitig ito kay Megan. Ikaw masamang babae na napakaraming nagawang maling bagay kay Daryl. Pinagbintangan mo siyang pinatay niya ang Sect Master ng Mount Hua. Dapat na mamatay ang isang malupit na babaeng katulad mo. Slap! Agad na lumapit si Megan at malakas na sinampal si Jewel bago pa nito matapos ang sasabihin. BTCH. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Wala kang galang. Malamig na sabi ni Megan. Pakiramdam nito ay hindi sapat ang sampal para maibsan ang kaniyang galit, kaya naman ilang beses nitong sinampal si Jewel habang palakas ng palakas. Slap! 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 Patuloy ang tunog ng mga sampal. Paano ito natiis ng napakahinang ni Jewel? Nang sandaling iyon ay lumabas ang dugo mula sa kanyang labi at nanlambot ang kanyang mga binti. Pero patuloy ito sa pagsigaw. Demonyong babae! Dapat kang mamatay! Dapat kang mamatay! Ito ay dahil sa hindi pagligtas ng babae sa mga ito, pero gusto pa rin bulihin ni Megan si Debra. Walang sino man ang mas titindi pa kaysa kay Megan. Mas lalong nag-init ang dugo ni Megan nang marinig ang mga yon at hinablot nito ang buhok ni Jewel bago nito mas malakas na pinagsasampal ang babae. Jewel. Megan, sinasaktan mo ang batang babae. Tao ka pa ba? Subukan niyong lumapit sa akin. Lubos na nagulat at nagalit sina Dax, Chester, Debra, at ang iba pa nang makita ang eksena habang sinisigawan ng mga ito si Megan. Lalo na si Dax, galit na galit ito at malapit nang sumabog habang namumula ang mga mata. Mabait si Jewel, pero minaltrato lamang ito ni Megan. Nakakagalit ang pangyayari. Hihi! Suminghal si Megan nang marinig nito ang kanilang mga pagsikaw. Gusto niyong tumigil ako sa pananakit sa kanya? Gusto ko siyang saktan. Hindi lamang iyon, gusto ko ring patayin ang bastos na babaeng ito. Inipon ni Megan ang kanyang internal na enerhiya, at malakas na sana nitong sasaktan ang babae, at tatamaan ang puso nito. Agad na ang alala sina Dax, Debra, at ang iba pa at nag-iba ang kanyang ekspresyon na parabang tatalon ang kanilang mga puso. Master Daryl. Magkikita tayo sa kabilang buhay. Hindi tumigil sa pagtulo ang mga luha ni Jewel nang kanyang makita ang papalapit na pag-atake ni Megan, ipinikit niya ang mga mata sa pagkadesperada. Hindi ito kapantay ni Megan, kahit na isa rin siyang cultivator. Master Costello. Huwag! Agad na lumapit ang isang anyo, nang may seryosong ekspresyon. Ito ay si Sect Master Endless. Kinunot ni Megan ang kanyang noo at pilit na hininto ang kanyang pag-atake. Huminga ng malalim si Sect Master Endless bago ipinagdikit ang kanyang mga kamay at dahan-dahang nagsalita. Amitabha, Master Costello. Konektado tayong lahat dahil nagmula tayo sa iisang mainland. Huwag tayong mag-away-away sa napakahalagang sadali. Hindi rin natin dapat saktan o patayin ang inosente.
Noong una, sa tingin ni Master Endless ay hindi dapat makialam sa galit ni Megan para kay Dari. Pero hindi nito natiis ang pananakit ni Megan sa batang babae. Hinimok nito si Megan. Oo, isa lamang siyang batang babae. Bakit mo kailangang magambala sa kanya? Bilisan na nating umalis bago pa dumating ang Royal Armies. Sa katunayan ay gusto nitong himukin si Megan para iligtas ang pamilya Carte at ang Elysium Gate. Pero isinantabi nito ang ideya nang makita ang pangyayari. Ituring mo ng maswerte ka ngayong araw. Muling sinampal ni Megan si Jewel. Pakakawalan kita para sa Wudang at Shaolin sect. Pahihirapan kita sa susunod na makita kita. BTCH, ituring mo ng maswerte kang pinagsasampal lamang kita. Sa katunayan ay naghanda na si Megan para patayin si Jewel. Ngunit sikat at mataas ang katayuan ng Wudang at Shaolin sa mundo ng mga cultivator sa World Universe. Kailangang harapin ni Megan ang mga ito at sundin kapag nagsalita, at hinimok ang babae para hindi nito atakihin si Jewel. Mapula at namaga ang mukha ni Jewel. Pero palaban pa rin ang kanyang mga mata. Megan, maghintay ka at maikita mo. Tinitigan ni Dax si Megan. Tatapusin natin ito kapag nakalabas ako rito ng buhay. Namula rin ang mga mata ni Chester nang kanyang titigan si Megan. Hindi nito malilimutan trahedyang pagkamatas ng kanyang asawa sa mga kamay nito. Karagdagan pa sa nangyaring gustong pagpatay ni Megan kay Jewel, ang babaeng ito lamang ang nagdadala ng kaguluhan sa mundo ng mga cultivator. Mapagmataas nang umiti si Megan nang maramdaman nito ang galit ni Dax at ng iba pa. Hindi pa sigurado kung sino ang magdudulot kaguluhan para sa isang tao sa hinaharap. Kinuway ni Megan ang kanyang mga kamay sa nakapalibot na mga miyembro ng ME. Bilis, tara na't umalis kasama ang mga sect masters. Masyado nang itong matagal aglagi sa presinto, at magsisimula ng magduda ang iba kapag hindi pa ito umalis doon. Kung sa bagay, mahigpit ang seguridad sa Royal City Prison at hindi ito palaging maluwag. Opo, Master. Dos-dosenang alagad ng ME ang nagresponde bago pinamunuan ang daanan habang pinrotektahan ang mga palabas sa prinsintong sect masters. Dahan-dahang sumunod si Megan sa mga ito. Lumingon at malaki ang ngiti in Megan kay Dax at sa iba pang nasa loob ng presinto nang makalabas ang huling tao, malamig itong nagsalita. Dax at Chester, mahigpit na mapapasakamay ko ang mundo ng mga cultivator sa World Universe sa panahon yon kahit na makalbas ka pa riyan ng buhay. Sa sandaling iyon ay hindi ako matatakot kahit na mag-anib puwersa pa kayong tatlong magkakapatid. Nakakaakit ang pagiting ginawa ni Megan bago tumalikod at umalis. Ano? Mapapasakamay niya ang mundo ng mga cultivator sa World Universe. Agad na nandilim ang ekspresyon ni Dax at Chester. Mayroon na ba itong plano para magsalita ng sigurado? Hayop! Palaging matatag ay malayo ang paningin ni Chester. May bigla itong naisip at nagsalita. Paniguradong peke lamang ang rescue operation ni Megan. Mayroon itong naisip na malagim na mga gagawin kina Master Leonard at sa iba pa. Labis na kinabahan si Chester at matindi rin itong namawis nang sabihin niya iyon. Hindi ito maingat. Pinatay ni Megana ng sect master ng Mount Hua. Bakit naman ito biglang babait para iligtas ang Wudang at Shaolin? Dali-daling lumapit si Chester sa rehas at sumigaw habang nasa isip iyon. Master Leonard. Sect Master Endless. Mayroong masamang layunin si Megan, kaya mag-iingat kayong lahat. Ngunit tanging simoy ng hangin lamang ang sumagot dito dahil nakalayo na ang Shaolin, Wudang, at iba pang mga sekta. Tama nga si Master Wilson, napakadelikado ni Megan. Tama, napakatapang na babae nito. Paano kaya ito babait? Tapos na tayo, malinaw na ito na ang katapusan natin. Natauhan sina Dax, Susan, Debra at ang iba pa ng sandaling iyon. Labis silang nalungkot at kinabahan. Samantala, ang Wudang, Shaolin, at ang iba pang mga sekta at matagumpay na nakatakas sa Royal City sa ilalim ng proteksyon ng MG Alagad ME sect. Ito ay dahil pinlano ito ni Megan at ni Ambrose na nagbigay utos sa bantay ng security gate upang kumalma. Kung hindi ay hindi nila magagawang dalhin ang napakaraming sekta ng dahil lang sa lakas ng ME sect. Isa pa, ito ang New World Royal City. Sa kasamaang palad ay hindi ito napansin ni na Master Leonard, Sect Master Endless,
at ng iba pang mga sekta dahil tanging makaalis lamang sa lugar sa lalong madaling panahon lamang ang nasa isip ng mga ito. Hindi naisip ng mga ito kung bakit napakadali nilang nakatakas. Sa wakas ay narating na nila ang kagubatan ilang kilometro sa labas ng Royal City. Huminto silang lahat para magpahinga. Makinig ang lahat. Ngumiti si Megan ng sandaling iyon at dahan-dahan itong nagsalita. Naubos ang inyong internal na enerhiya dahil sa nangyaring paglaban sa New World Royals. Baka maabutan tayo ng Royal Army at Incandescent Sect kapag nagaptuloy ang ganitong pagkilos niyo. Naglabas si Megan ng Jade Flask bago ito ngumiti at nagsalita. Buti na lamang at mayroon akong ilang elixir dito na makakatulong sa inyo para maibalik ang inyong internal na enerhiya. Bilisan niyo at kumuha kayo para kaya nating makalaban sa mga hindi inaasahan kapag tuluyan nang bumalik ang inyong internal na enerhiya. Pinasaan ni Megan ang lagayan sa isa sa mga alagad na kanyang katabi at inutusan itong ipasa kina Master Leonard at sa iba pa ang flask. Nakangiti ang mukha ni Megan ng sandaling iyon pero bakas ang kasamaan sa mga mata ng babae. Wow! Labis na nasabik at natuwa ang mga cultivator ng Wudang at Shaolin ng sandaling iyon. Tumayo upang magpasalamat sina Master Leonard, Sec Master Endless, at ang iba pa. Salamat, Master Castello. Nag-abala ka pa, Master Castello? Tama, paniguradong marami kang nagastos sa mga elixir. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Megan, habang patuloy ang papuri ng mga ito, kinuway niya ang kanyang kamay. Konektado tayong lahat dahil mula tayo sa iisang mainland. Hindi niyo kailangang maging napakagalang. Naipasa na ang elixir sa walang malay na si Master Leonard ang iba pa habang ininom ng mga ito ang elixir. Napangiti si Megan nang makita ang eksena dahil matagumpay at nasa kalahati na sa mga ito ang nakainom. Ula! Magkapatong ang mga binti nila nang sila'y umupo sa sahig para masimulang ibalik ang kanilang internal na enerhiya matapos nilang inumin ang elixir. Subalit biglang napakunot ng noo si Sec Master Endless matapos ang ilang segundo at anginig ito. Mayroong hindi tama. Namutla ang mukha ni Sec Master Endless ng sandaling yon at nagsimula itong mapaisip tungkol sa kakaibang sitwasyon. Dapat ay mas bumilis ang pagbalik ng kanyang internal na enerhiya matapos ang pag-inom sa elixir. Pero hindi lamang sa hindi gumalaw ang kanyang internal na enerhiya ng sandaling iyon, naramdaman din itong tila nakulong at hindi makagalaw ang kanyang internal na enerhiya. Hindi lamang iyon, naramdaman ito ang labis na panghihina. Tila ba napigilan ang kanyang energy field? Ito ay senyales ng pagkalason. Tumayo si Sec Master Endless ng sandaling yon. Pero namaga at napakalambot ng kanyang mga binti, hindi ito makapaglabas ng kahit na anong lakas. Haha! Umepekto ang elixir. Labis ang tuwa ni Megan nang makita iyon, bago ito ngumiti at tumingin kay Sec Master Endless. Anong mali, Sec Master Endless? May pag-alala ang tono nito, pero may halo itong kasamaan. Master Castello, ako, tinuro ni Sec Master Endless ang kanyang bibig, at sinubukan nitong magsalita, pero inanatala ito ni Megan. Ngumiti at nagsalita si Megan. Master, pakiramdam mo ba na namamaga at nanghihina ka? Na para bang mayroong hindi nakikitang puwersa ang pumipigil sa iyong energy field, at hindi makagalaw ang kahit anong internal na enerhiya mo? Sush! Nandilim ang ekspresyon sa mukha ni Sec Master Endless nang marinig yon, at naghinala ito ng tumingin sa babae. Napatingin kay Megan sina Master Leonard, at ang iba pa nang may halong takot at galit bago nagsalita laban dito. Anong ibig mong sabihin dito, Master Castello? Bakit napakasama ng ugali mo kahit na napakaganda mo? Bakit mo kami nilason? Anong gusto mo, Megan? Walang naging sama ng loob ang isa't isa sa atin. Bakit mo kami nilason? Gustong lumapit ni Master Leonard habang nagrereklamo, pero tanging 2 hakbang lang ang nagawa nito bago magbago ang kanyang ekspresyon. Pakiramdam nito ay hindi niya magamit ang kanyang internal na enerhiya, namaga ang kanyang buong katawan at nanghina sa parehong sandali. Nagsimulang manginig ang iba at nagbago ang kanilang ekspresyon. Hayop, parang nakulong ang aking internal na enerhiya. Akin din? Grabe ang lason na yon. Napahiga sa sahig ang malalakas na mga cultivator ng bawat sekta, bago pa man nila matapos ang sasabihin, halos hindi sila makagalaw. Kinausap ni Megan si Sec Master Endless nang makita nito ang eksena.
Tama ka, Master Endless. Ang binigay ko sa inyo ay hindi isang elixir na makatutulong sa pagbalik ng inyong internal na enerhiya, kundi lason. Sigurado akong hindi mo ito inakala, hindi ba? Ano? Totoo ngang nakalalason ito. Takot at galit ang naramdaman ni Sec Master Endless. Lahat ng mga sektang ito ay walang naging sama ng loob kay Megan, kaya bakit niya iyon nagawa? Labis itong namawis. Anong klaseng lason ang binigay ng babae sa kanila? Nakakamanghang lason, hindi man lang niya ito napansin. Mas lumawak pa ang ngiti sa mukha ni Megan at may masamang balak ang ginawa nitong pagtingin kay Sec Master Endless. Huwag kang mag-abalang hulaan pa, Master. Dark Day Pill ang binigay ko sa inyo. Mabango ito ngunit malakas ang lason. Dark Day Pill. Nagtaka ang mga ito nang narinig nila ang sinabi ng babae. Anong klaseng lason iyon? Bakit hindi pa nila yon narinig? Ngumiti si Megan nang makita ang reaksyon ng mga ito. Ang Dark Day Pill ay isang lason na nakasaad sa Immortal Pure Scripture at sinasanay ito ni Megan. Inimbento ito ng pinuno ng Yellow Turban na si Jiang Ju para makontrol ang kanyaing mga kalaban ilang libong taon na ang nakalipas. Hindi katagalan ay nabura ang Yellow Turban Rebellion at naglaho si Jiang Ju, kaya naman hindi na natili ang lason na ito sa mundo ng mga cultivator. Muling nakita ng Dark Day Pill ang liwanag ng magsanay at mag-cultivate si Megan ng Immortal Pure Scripture. Nang sandaling iyon ay mukhang nakontento si Megan sa mga ito. Master Endless at Master Leonard. Ang epekto ng Dark Day Pill ay halos katulad ng Heaven Cult Elixir mula sa Grandmaster Heaven Cult, pero mas matindi ito ng 10 beses. Napatingin ang mga mata ni Megan kay Sec Master Endless. Isa pa, ang espesyal na katangian ng lason na ito ay mas mabilis ang reaksyon nito sa mas malalakas na tao. Si Sec Master Endless ang unang nag-react, hindi nakapagtatakang ikaw ang first divine monk ng Shaolin. Sinana ni Sec Master Endless ang Body Transformation Scripture Cultivation Method na hindi nakakamangha sa simula pero mas lalakas kapag pinagpatuloy mo itong i-cultivate. Nang sandaling iyon ay naging sobrang lakas ni Sec Master Endless. Kinabahan din ang ibang mga sekta sa oras na iyon. Ang sabi ni Megan ay mas malakas ng 10 beses ang Darky Day Pill kumpara sa Heaven Cult Elixir. Nagbago ang ekspresyon ng mga ito nang marinig nila iyon at hindi nila napigilang magulat ng patago. Kahit na wala na ang Grandmaster Heaven Cult ay pamilyar ang lahat sa Heaven Cult Elixir. Noon ay ginamit ng Cult Master ng Grandmaster Heaven Cult ang Heaven Cult Elixir para makontrol ang kanyang mga tauhan. Sinabing mabubulok ang mga katawan ng mga nakainom nito makalipas ang 1 taon kapag hindi sila uminom ng pangontra. Magiging malagim na kamatayan ito. Kung mas matindi ng 10 beses ang Darky Day Pill kaysa sa Heaven Cult Elixir, hindi kaya'y magiging malagim kapag umepekto na ang lason. Master Castello, si Sec Master Endless ang unang natauhan. Binigkas nito ang Buddhist verse bago tumingin kay Megan at dahan-dahang nagsalita. Bakit mo ito ginagawa? Wala kaming galit sa iyo. Sush! Galit na tumitig kay Megan sina Master Leonard at ang iba pa. Napakasama ng babaeng ito. Sino siya para samantalahin at lasunin ang mga sekta? Hindi ba siya natakot na maging kaaway ng lahat ng taga-World Universe? Ngumiti si Megan at tumingin sa mga ito bago dahan-dahang nagsalita. Huwag kayong mataranta mga kapwa ko Sec Masters. Hindi ko planong patayin kayo. Simple lang ang aking mga kondisyon. Magmul ngayon ay kikilalanin niyo akong lahat bilang Alliance Sec Master, at hindi niyo maaaring suwayin ang aking mga utos. Kaagad ko kayong tutulungang maibsan ang epekto ng lason kapag sumang-ayon kayo. Dapat ninyong malaman na nakapasok na sa inyong meridians ang lason kapag nanom ninyo ang Darky Day Pill. Walang ibang may pangotra bukod sa akin sa Nain Mainland. Napatingin si Megan sa mga ito nang sabihin niya iyon. Ang huling layunin ni Megan sa pagligtas sa mga sekta ay ang maging Alliance Master ng World Universe. Magiging napakahirap ng paghuli sa Shaolin, Wudang, at iba pang mga sekta kapag tanging lakas lang ng Imi sect ang ginamit. Pero nakulong ng New World Royals ang Wudang, Shaolin, at ang iba pang mga sekta dahil sinubukan ng mga itong iligtas ang mga kaibigan at pamilya ni Daryl. Bihira ang oportunidad na ito. Wow! Biglang nagkagulo ang mga Sec Masters nang marinig ang kanyang sinabi. Gusto mong maging Alliance Master?
Kahit na ikaw ang sect master ng EMI-sect ay hindi ka pa sanay at bata ka pa. Bakit sa tingin mo ay maaari kang maging Alliance Master? Tama. Isa pa, gumagait ka ng maruruming taktika. Sa tingin mo ba ay takot kaming lahat mamatay? Patuloy ang pag-akusa ng mga ito kay Megan. Ngumitit si Megan at tiningnan nito ang paligid nagmarinig iyon. Huwag nating unahing pag-usapan kung may abilidad ba ako o wala. Hawak ko ang inyong mga buhay. Pagtapos ay dahan-dahan itong lumapit kay Sect Master Endless. Sect Master Endless, na respeto ng World Universe ang Shaolin. Bakit hindi ikaw ang maunang magsalita? Hindi na masyadong problema ang ibang mga sekta kapag yumuko sa babae ang Shaolin. Amitabha! Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Sect Master Endless nang tingnan nito ang babae, at malalim itong nagsalita. Master Castello, naging konektado ang Shaolin at EMI. Nasaksihan ko ang naging pagsali mo sa EMI, mayroon kang mabuting karakter pero ngayon ay naging masama ka na. Nakakaawa naman. Nagbuntong hininga si Sect Master Endless at nagpatuloy. Makinig ka sa akin Master Castello, may panahon pa para magsisi. Kumunot ang noo ni Megan at malamig na nagsalita. Tigilan mo ang paninermon. Kikilalanin mo ba ako o hindi bilang Alliance Master? Ulaming si Sect Master Endless. Master Castello, kahit na may talent ka ay hindi ito sapat para maging isa kang Alliance Master. Oh. Malinis na umatake si Megan nang marinig ang sinabi nito at tinamaan ang mga akupoint ni Sect Master Endless. Lubos nang nanghina si Sect Master Endless matapos nitong inumin ang Darky Day Pill, pero tinamaan pa rin ni Megan ang masasakit na akupoints. Gasp! Agad na namutla ang mukha ni Sect Master Endless, matindi ang naramdaman nitong sakit at matindi rin itong pinagpawisan. Nagsimula itong manginig ng malakas at patuloy ang paghabol sa kanyang hininga. Pakiramdam nito ay tila kinagat siya ng libo-libong langgam ng sabay-sabay. Hindi malalaman ng isang tao kung gaano ito kasakit hanggat hindi niya ito nararanasan. Nakakaakit na ngumiti si Megan, habang nanginig sa takot ang nakapalibot na mga tao. Walang puso ang magandang babaeng ito. Master Leonard. Napatingin ang babae kay Master Leonard ng sandaling iyon. Isang matandang lalaki si Sect Master Endless, at hindi nito naintindihan ang sitwasyon. Sigurado naman akong mas maayos ka hindi ba? Ililigtas kita sa sak ng kalamnan basta lumuhod ka at tawagin akong Alliance Master. Walang takot na suminghal si Sect Master Leonard. Hihi! Masyado mong minaliit ang wudang, Megan. Hindi ka kikilalanin ng wudang sect bilang Alliance Master ngayon. Magaling? Magaling? Galit na tumango si Megan. Matibay na integridad. Muling umatake si Megan at tinamaan ang masasakit na mga akupoint ni Master Leonard. Noong una ay malakas na sumigaw si Master Leonard bago ito tumumba sa sahig at nagpagulong. Hindi nakapagtatakang matinding lason ang Dark Day Pill. Bukod sa nakulong ang kanilang internal na enerhiya at nawalan ng lakas ng mainom ito, lubharing tumaas ang pakiramdam nila sa sakit. Sa madaling salita, mas magiging malubha ang mararamdaman nilang sakit kaysa sa normal. Hindi rin ito matiis ng malalakas na mga cultivator, kagaya ni na Sect Master Endless at Master Leonard. Gasp! Namutla ang iba pang mga cultivator nang masaksihan ang pangyayaring ito at nanginig ang kaibuturan ng kanilang mga puso. Ikayong lahat. Tiningnan ni Megan ang paligid ng malamig itong nagsalita. Mabubuhay ang mga susunod sa akin, samantalang mamamatay naman ang mga hindi susunod. Gusto kong pag-isipin niyo itong maigi. Ang Sect Master ng Mountain Peak ang unang naglakad at lumuhod sa harapan ni Megan bago malakas na nagsalita. Sambahin ang Alliance Master. Hindi ito isang biro. Malupit ang mga taktika ni Megan. Hindi ito matiis kahit na nina Sect Master Endless at Master Leonard. Paano pa kaya ang iba? Mainam nang sumunod sa uso, sabi nga nila. Wala silang ibang magagawa kundi ang sumuko kay Megan base sa sitwasyon na kanilang nakita. Sambahin ang Alliance Master. Agad na lumuhod ang mga nakapalibot na mga tao. Malinaw ang sitwasyon na nakilang nakita. Kamatayan ang kahihinatnan nila kapag hindi sila sumunod kay Megan. Hindi sila MG uto-uto. Walang may gustong mamatay. Napangiti si Megan sa kanyang nakita. Bumalik na ang kanyang trinabaho.
Tiningnan ni Megan sina Sec Master Endless at Master Leonard habang naisip iyon. So, Master Endless at Mr. Leonard, napag-isipan niyo na bang maigi? Huminga ng malalim si Sec Master Endless habang matindi itong namawis. Nautal ito habang matinding nanghina. Dahil, binoto ng lahat si Master Castello, ay wala akong magiging opinyon tungkol dito. Kita ang kawalan ng pag-asa ang nasasaktan nitong ekspresyon. Malinaw ang sitwasyong nasa kanyang harapan dahil sinuportahan ng lahat si Megan. Ang Shaolin lamang ang tanging naiiba kapag nagpatuloy sila sa dating gawi. Mapapasakamay pa rin naman ni Megan ang kanyang buhay. Hindi nagsalita ang katabi nitong si Master Leonard pero hindi naiiba at sumangsyon ang ekspresyon nito. Napabuntong hininga si Megan at labis na natuwa. Ngumiti ito at tumingin kay Sec Master Endless. Hindi ba't magiging maganda kung ganito ang ipinakita mo kanina? Hindi mo na sana kailangan magdusa. Lumapit si Megan at ibinalik sa dati ang masasakit na mga acupoint ni na Sec Master Endless at Master Leonard. Unti-unting naibsan ang sakit at guminhawa ang tingin mukha ng dalawa. Katahimikan. Tahimik ang lahat. Bukod sa simoy ng hangin mula sa kagubatan, ay tahimik ang lahat habang nakatingin kay Megan. Nakakatakot ang babaeng ito. Mukha itong mahinahon at charming sa panlabas na anyo, pero malupit ito. Makinig ang lahat. Tiningnan ni Megan ang paligid ng sandaling iyon at ngumiti. Hindi ako tatanggi sa pagiging Alliance Master, dahil nakuha ko ang pagmamahal ng lahat. Magpahinga ang lahat ng sandali. May kailangan kayong gawin para sa akin pagdating natin sa World Universe. Please sabihin mo sa amin, Alliance Master. Sabay-sabay na nagsalita ang mga nakapalibot sa cultivators ng may magalang na tono. Gusto kong sirain niyo ang lahat ng may kinalaman kay Daryl kapag bumalik na tayo, walang maiiwan sa inyo. Malamig na nagsalita si Megan. Puno ng kasamaan ang kanyang mga mata kahit na nakangiti ang babae. Pinarusahan ng Elysium Gate at pianatili ang kabutihan sa mga nagdaang taon. Nagawa nilang sakupin ang maraming masasamang lakas na nasa mundo ng mga cultivator, at halos lahat sa mga ito ay naging mabubuting tao na at umanib sa Elysium Gate. Galit si Megan kay Daryl dahil sa pagmamahal, kaya naman itinuring niyang nakakainis ang mga ito sa pagiging palakaibigan kay Daryl. Gasp! Nagkagulo ang lahat ng mga tao nang marinig iyon at nagbago ang ekspresyon ng maraming cultivators. Ano? Naging Alliance Master ito ngayon lamang at gusto na niya kaagad makipaglaban kay Daryl. Si Daryl ang pinakamagaling na bayani ng World Universe. Kung hindi ay hindi ilalagay sa panganib ng ibang mga sekta ang kanilang buhay para manghimasok sa New World Prison. Nagkatinginan ang lahat, naguluhan. Opo, Master. Sabay-sabay na sagot ng mga ito pagkaraan lamang ng ilang segundo. Sa katunayan ay nagdalawang isip ang mga ito para maging kalaban ni Daryl. Pero wala silang ibang magagawa dahil nasa kamay ni Megan ang buhay ng kanilang sekta. Kailangan nilang sundin ang bawat utos ng babae. HMM. Tumango sa tuwa si Megan at ngumiti. Daryl. Nagmakaawa ako sa iyo noon, pero tinanggihan mo ako. Ang tanggihan ako ay ang pinakapagsisisihan mo sa buong buhay mo. Samantala, sa New World Palace. Nakaupo malapit sa bintana si Megan sa kanyang kwarto, habang puno ng pag-alala at kalungkutan ang maganda niyang mukha. Kabaliktaran ito ng napaeleganteng robe na kanyang pinalamusyan. Lumala ang malupit na karakter ni Lord Kenny, 3 araw na ang nakalipas nang sirain nito ang mga damit ni Monica. Pero sinampal ito ni Monica sa huling pagkakataon. Natauhan si Lord Kenny nang sampalin ito. Sa katunayan ay si Monica lamang ang nag-iisang babae sa puso ni Lord Kenny, at hindi ito nakapag-isip ng maayos nang sirain niya ang mga damit ni Monica. Pagtapos noon ay humingi ng tawad si Lord Kenny kay Monica. Ilang araw na ang nakalipas nang maganap ang insidenteng iyon. Pero hindi ito sinapuso ni Monica dahil patuloy ang pag-isip ng kanyang puso kay Daryl, halos mawasak ang kanyang kaluluwa. Napakapait ng naramdaman ng babe sa kanyang puso. Nagkita sila ni Daryl pero kinailangan nilang maghiwalay muli. Wala na rin itong balita kay Daryl matapos nitong tumakas sa palasyo. Mother Empress. Nagmula sa labas ng kanyang kwarto ang isang pagsigaw bago dahan-dahang pumasok si Ambrose nang may pag-alala sa kanyang mukha.
Napansin nitong palaging malungkot ang mukha ng kanyang nanay magmula nang maglagi ito sa palasyo. Nilapitan nito si Monica at nagtanong, "Mother Empress, bakit napakalungkot niyo palagi?" Lumingon si Monica at walang emosyong nagsalita. "Ambrose, huwag mo akong tawaging Mother Empress. Hindi ako ang Mother Empress mo." Hindi kailanman ginusto ni Monica na maging Empress at hindi ito komportable sa tuwing naririnig yon. Ang pinakamahalaga ay malinaw na ang dating masunurin at nakakaaliw na si Ambrose ay nagbago at tila naging etranghero sa kanya. "Ina!" Bahagyang tumawa si Ambrose nang marinig iyon at kaagad nitong binago ang pagtawag sa kanya. Lumapit ito at pinakalma ang babae. "Ina, hindi ko maintindihan kung anong meron kay Daryl. Hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niyang babae, pero siya lamang ang tanging nasa isip mo buong araw." Tiningnan ni Ambrose ang elegant at nakakamanghang silid bago nagpatuloy. "Hindi ba't maganda ang maging isang empress? Mahal na mahal ka ng amang kamahalan at napakaraming tao ang pinaglilingkuran ka. Mayroon kang hindi nauubos na yaman at karangalan na may enjoy." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Monica bago pa nito matapos ang sasabihin at kaagad na inantala ang lalaki. "Tumahimik ka. Kahit na may masamang bagay sa kanya, ay siya pa rin ang iyong tunay na ama." Kinuway ni Monica ang kanyang mga kamay. "Umalis ka. Gusto ko ng katahimikan." Katunayan ay gusting pangaralan ni Monica si Ambrose, pero alam niya sa kanyang puso na malaki na si Ambrose at hindi na ito ang kanyang batang anak. "Okay, sige po. Mama, magpahinga ka na." Tahimik na napabuntong hininga si Ambrose at umalis ng silid. "Kamahalan." Isang tauhan ang lumapit sa kanya nang makalabas ito ng silid. "May naghahanap sa inyong batang babae sa entrada ng palasyo." Isa pang batang babae. Baka isa ito sa mga alagad ng Emi sect. Kumunot ang noo ni Ambrose bago ito kumuway at nasgalita. "Sabihin mo sa kanyang hindi muna ako haharap sa mga bisita." Nakipagkasundo na ito kay Megan na kunin ng babae ang Wudang, Shaolin, at ang iba pang mga sekta. Ano pa ba ang gusto niya? Kung sa bagay ay isang prinsip si Ambrose, kaya paano ito makikita ng babae kung kailan niya gustuhin? Naguluhan ang ekspresyon ng tauhan at mapait na nagsalita. "Kamahalan, sinabi ko na po iyan, pero determinado ang babae, at sinabing hindi siya aalis, hanggat hindi kanya nakikita." Napabuntong hininga si Ambrose sa kanyang narinig bago sinundan ang tauhan papunta sa entrada ng palasyo. Nagulat si Ambrose nang makarating doon. Napansin niya ang maganda at payat na anyong nakatayo sa gate ng palasyo. Sobrang ganda ng babae, mayroon itong hugis itlog na mukha at kakaibang mga katangian. Nakasuot ito ng pastel-colored na maiksing bestida, kasing cute ito ng flower elf. Ito ay si Ira Hansen, hindi niya nakita ang babae sa loob ng mahabang panahon. Kapatid na Ambrose. Nagulat at natuwa si Ira nang makita niya si Ambrose bago ito nag-cheer, at mabilis na tumakbo papunta sa braso ni Ambrose na tila isang maliit na ibon. "Kapatid na Ira." Natauhan si Ambrose matapos lumapit ng mahinhing si Ira sa kanyang mga braso. Nagulat ito at natuwa sa parehong sandal. "Ikaw nga." Masayang nakangiti si Ambrose nang sabihin niya iyon. Napakasaya ng kanyang naramdaman. Hindi mapigilang tingnan ni Ambrose si Ira. Lumaki na ang batang babae matapos niya itong hindi makita ng ilang taon. Mukha itong maliit na diwata. Napakurap si Ira bago ngumiti at nagsalita. "Kapatid na Ambrose. Sigurado akong hindi mo ito inakala, hindi ba? Kahit na ilang taon niya itong hindi nakita, ay tila malapit sila sa isa't isa para sa puso ni Ira. Isa pa, mukhang may napalapit ang relasyon ng dalawa." Malakas na tumango si Ambrose. "Hindi lamang hindi ko ito inakala, pero nasorpresa rin ako. Tara, mausap tayo sa loob." Kinuha nito ang kamay ni Ira at sabay na pumasok sa palasyo ang dalawa. Sa palasyo ng prinsip, inimbita nito si Ira na umupo at inutusan ang tauhang Nasal Abbas na maghanada ng tsaa at merienda. "Nasaan ka sa nakalipas na mga taon, kapatid?" Hindi napigilang magtanong ni Ambrose nang maihanda ang tsaa at merienda. Katunayan ay hindi nakalimutan ni Ambrose ang hanapin si Ira bukod sa pagsanay maigi sa cultivation, pero napakalaki ng Nine Mainland.
Nakarating na sa iba't ibang lugar si Ambrose, pero wala itong natanggap na balita patungkol sa kung nasaan si Ira. Ako. Bahagyang nawala ang liwanag sa mga mata ni Ira nang marinig ito bago kaagad nang ngumiti at nagsalita. Sinama ako ni Mama sa nakalipas na mga taon. Halos nalibot na namin ang Nine Mainland. Alam mo bang marami na akong nakitang kakaibang mga bagay? Naging mas malakas din ang aking kapangyarihan kaysa dati. Naging kamangha-mangha na ako. Tama si Ira. Sinama ito ni Aurora para libutin ang Nine Mainland magmula noong pinaalis ito sa ME-sect. Kahit na hindi sila nagtagal sa iisang lugar, ay marami parang natutunan si Ira dahil sa mga karanasan. Kaya pala, tumango si Ambrose nang mapagtanto ito. Kaya pala walang makuhang balita ang lalaki patungkol dito. Naglibot pala ito magmula noong siyat bata pa. Paniguradong mahirap ito para sa kanya. Hindi mapigilang mapaisip ni Ambrose tungkol sa naging mahirap niyang pagkabata, at naramdamang mas napalapit ito kay Ira na may kaparehong karanasan. Hindi napigilan ni Ambrose na emosyonal na magtanong. Tama. Kapatid na Ira, paano na lamang nasa palasyo ako? Hihi. Ngumiti si Ira. Kumalat ang balita sa New World ng koronahan ang kapatid na si Ambrose bilang prinsep. Siyempre ay narinig ko ang tungkol doon. Pagtapos ay biglang may naisip si Ira at sinampal ang kanyang noo. Tama, kapatid. Nagpunta ako at hinanap ka para humingi ng pabor. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.